81 hanggang 87. The Boss Husband. Credit to the author. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kinabukasan, nang si Justin ay may dalang mga supot ng almusal sa opisina, ang mga babae sa opisina ay nagdaldal ng higit kaysa karaniwan. Magaganda at maganda ang kanilang pananamit, at ang mabangong amoy ng napakaraming office ladies na magkadikit na pumipisil sa ilong. Nagsiksikan sila sa bulletin board ng opisina para tingnan ang bagong anunsyo habang masayang nag-uusap. Sa pagkakataong ito, hindi nakatanggap si Justin ng anumang pagbati para sa pagdadala ng almusal, na naging dahilan upang siya ay medyo nanlumo. Nagtataka siyang naglakad para tingnan. Ito ay hindi inaasahang isang anunsyo tungkol sa bakasyon ng koponan. Ang mahusay na kapakanan na ibinigay ng Yellow International ay kilala ng marami. Taon-taon, nag-oorganisa ang kumpanya ng bakasyon para sa mga empleyado nito. Mayroong dalawang dahilan kung bakit ito gaganapin. Una, tulungan ang lahat na makapagpahinga. Pangalawa, para mas maging harmonious ang team. Napansin ni Kathy si Justin na naglalakad, at sa mukha na puno ng pananibik, tinapik niya ang dibdib ni Justin. Justin, tingnan mo, maraming venue ang pipiliin para sa bakasyon natin, hindi ko na alam kung alin ang pipiliin ko ngayon. Maingat na tiningnan ni Justin ang mga pagpipilian sa bulletin board, talagang marami ito. Hindi lang mga domestic na lugar ang medyo malayo sa kinaroroonan nila tulad ng Yunnan, Northwest Zenica at Pearl River Delta. Mayroon ding mga lugar sa ibang bansa tulad ng Singapore, Malaysia, Thailand, Japan at South Korea. Ngunit syempre, ang pagpunta sa iba't ibang lugar ay nangangailangan ng ibang halaga ng pondo, kaya ang mga empleyado ay hati-hati din sa mga grupo. Ang kanilang mga pananalapi ay maisasaayos din ng naaayon, at para sa mga may natitira pang pondo, ito ay ipapakita sa kanila bilang kanilang bonus. Ano ang napili ninyo? Tanong ni Justin. Siyempre ang Japan. Magiging taglamig na, ang perpektong oras upang pumunta sa Hokkaido para mag-enjoy sa snow, magiging napakaromantiko. Isang dalagang puno ng pagmamahal sa kabataan ang tumugon. Gusto kong pumunta sa South Korea. Siguro, baka may makasalubong akong mga gwapong celebrity. Papaplastikan ka yata dyan. Haha. Hinihiling mong mamatay. Nagtawanan at nagkagulo ang grupo ng mga chirpy na babae. Ngumiti si Melinda at nagtanong ng may interes, saan mo gustong pumunta, Justin? Hindi ka maaaring tumanggi na pumunta, ito ay isang aktibidad ng koponan, ang hindi pagsali ay magreresulta sa pang-aalipusta mula sa lahat. Ito. Talagang hindi nagplano si Justin na pumunta. Kung tutuusin, nakabalik lang siya sa bansang ito mahigit kalahating taon na ang nakalipas, at sa totoo lang ay wala siyang mood na maglakbay muli sa ibang bansa. Ngunit nang marinig niyang magdudulot ito ng galit sa mga dilag, awkward siyang ngumiti at sinabing, pupunta lang ako kung saan man kayong lahat pupunta. Sa totoo lang, sa palagay ko ay sapat na ang pagpunta sa mga magagandang lugar sa bansa, hindi na kailangan pang pumunta ng napakalayo, paano maihahambing ang mga tanawin ng ibang bansa sa ating bansang Zenica. Kumunot ang ilong ni Hana, syempre sasabihin mo, bumalik ka galing abroad. Bihira kaming pumunta sa ibang bansa, at bihira kaming sumakay ng eroplano. Tama na. Pagdating ng oras, sinusundan mo kami at tinutulungan mo kaming dalhin ang aming mga bag habang nandoon ka. Masayang pumalakpak si Kathy, at masayang naglakad para kumuha ng almusal. Habang ang lahat ay abalang nag-uusap, sa pintuan ng opisina, pumasok si Talia. Nakasuot siya ng light gray na suit para sa mga kababaihan, na ipinarray sa puting medyas sa ibaba ng kanyang palda na nagpapakita ng mga tabas ng kanyang katanji tanging mga binti, siya ay tumingin ng akit sa kanyang maayos na dibdib at puwit. May dala-dala siyang white lady's briefcase sa kanyang kamay, nakasuot ng silver round-framed glasses, at nakatayo doon na may malamig na ekspresyon sa kanyang magandang mukha. Ipinakita niya ang aura ng isang matagumpay na babae sa karera. Sa isang segundo, tumahimik ang opisina, at ang mga babae ay nahihiyang tumakbo pabalik sa kanilang mga upuan, tahimik na nakatingin sa kanilang superior.
Hindi sila naglakas loob na gumawa ng tunog. Pumasok si Talia, habang ang kanyang sapatos na may matataas na takong ay tumutunog *tap *tap, at dahan-dahan niyang sinabi, ang bakasyon ay taglamig, at kung ibibigay man ito o hindi ay depende sa iyong mga pagtatanghal, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapaalala sa inyong lahat. Nang pumasok si Talia sa kanyang opisina, nagsimulang magbulungan ang mga babae doon. Mukhang masama ang mood ng department head natin ngayon. Siguro masyado siyang na-stress sa trabaho, baka naging deputy CEO na siya, pero parang hindi ito madaling trabaho. Pwede bang maagang dumating ang menopause? Siya, mag-ingat ka baka marinig niya. Medyo nagulat si Justin, parang mas kaunti ang binisita ni Talia kay Marian nitong mga nakaraang araw, at hindi man lang siya kumuha ng almusal mula sa mesa niya ngayon, mukhang marami siyang iniisip. Sa gabi, kapag oras na para umalis sa trabaho, nag-aalangan si Justin kung dapat niyang bisitahin ang pamilya ni Audley o hindi. Matagal na siyang hindi nakikipag-ugnayan sa kanila, at nami-miss din niya ang dalagang si Jinky. Iniisip din niya kung nakatanggap ba siya ng mga panliligalig mula kay Jiang Shuo, ngunit bago tumawag si Justin, tumawag si Yuna. Young Master, may bisitang naghahanap sa iyo. Nagsalita si Yuna sa pamamagitan ng telepono. Bisita. Sino ito? Walang naalala si Justin na nakakaalam kung saan siya nakatira. Saglit na nag-isip si Yuna, hindi ko rin alam, pero parang hindi sila kontrabida, lahat sila ay mukhang tuwid, pero bastos silang magsalita. Lahat. Ibig mong sabihin marami sila. Lalong naguluhan si Justin. Young Master, mas mabuting magmadali ka sa pagbabalik para tingnan muna. Maliwanag na hindi alam ni Yuna kung ano ang nangyayari. Pagkatapos magmaneho ni Justin pauwi, sa sandaling bumaba siya sa kotse, napansin niya ang dalawang Passat na nakaparada sa harap ng villa, ngunit ang dapat pansinin ay ang mga plaka ng lisensya, ito ay talagang 0007 at 0008 sa pulang font na lubhang kapansin-pansin. Bagamat hindi masyadong pamilyar si Justin sa mga departamento ng gobyerno sa bansa, alam pa rin niya na ang mga ganitong sasakyan ay tiyak na may kaugnayan sa gobyerno. Nang hindi hinintay na makapasok si Justin sa villa, ilang lalaking nakaitim na suit ang lumabas sa villa. Ang bawat isa sa kanila ay nagsusuot ng seryosong mga ekspresyon, naglalabas ng hangin ng pagmamataas, at may mga nakaumbok na dibdib na nagmukhang napakalakas. Ikaw dapat si Mr. Gibson. Isang matangkad na lalaki ang agad na nagtanong, pakisama sa amin. Ang mga salitang ito ay binigkas ng may tono ng higit na kahusayan, kaya natural na hindi sila tinatrato ni Justin ng magalang. Inuutusan ako. As early as 10 years ago, wala nang tao sa mundo na gagawa niyan. Sino kayong mga tao, at saan ko kayo susundan? Hindi naman ako 3 years old na bata, hindi mo naman ako pwedeng dinukot at ibenta, diba? Isang magiliw ng ngiti ang ipinakita ni Justin. Malungkot na sumagot ang matangkad na lalaki, hindi mo kailangang itanong ang mga tanong na ito, ang kailangan mo lang gawin ay kumilos ayon sa sinasabi namin sa iyo na gawin mo, wala kang awtoridad na magtanong. Simula kailan naging isang feudal na lipunan ang Zenica, isang lipunang nagmamay-ari ng alipin. Kailangan natin tiyakin na ang mga karapatan sa personal na kalayaan ay malinaw, kayong mga lalaki ay lumabas sa asol at tumangging sumagot habang hinihiling sa akin na sundan kayo, paano ito naiiba sa isang kidnapping? Ngumisi ang matangkad na lalaki, Justin, tinatanong kita minsan, sasama ka ba o hindi, walang epekto sa amin ang lahat ng kalokohang ibinubulalas mo. Sa oras na ito, lumabas si Yuna ng bahay, tumingin sa eksenang ito, at sumigaw, paano kayo magiging ganito? Hindi kriminal ang young master ng pamilya ko. Sa anong batayan kailangan niyang sundan ka dahil lang sa sinabi mo? Dapat malaman na sa puso ni Yuna, si Justin na ngayon ang Panginoon ng pamilyang ito. Siya ang gulugod para kay Marian at sa kanyang sarili. Kahit na hindi ganoon ang iniisip ni Marian, matagal nang tinitingnan ni Yuna si Justin bilang pamilya, para sa grupong ito ng mga tao na biglang kunin si Justin sa napakasamang ugali, halatang hindi ito papayag ni Yuna. Ang matangkad na lalaki ay mukhang medyo sawa na, at kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang lalaki na nakasuot ng suit sa likod niya ay ikinulong ang mga braso ni Yuna at kinaladkad siya pabalik sa bahay, hindi pinapansin ang mga sigaw at pagtatangkang lumaban ni Yuna.
Agad na pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata nang makita niya ang eksenang ito. Wala na siyang pakialam kung saan nanggaling ang grupong ito ng mga tao, at kung maaalarma ba nito ang lihim na puwersa sa Zeneca. Ang bagay na ito ay maaaring magdulot ng maraming problema, ngunit sa sandaling ito, alam niya na ang lahat ng iyon ay hindi maihahambing sa sakit na panoorin si Yuna, isang walang kapangyarihang babae, na binubuli nila. Hindi mo kailangang bumalik ngayon. Inilagay ni Justin ang susi ng kotse ng BMW sa kanyang bulsa, at malamig na sinabi. Ang matangkad na lalaki ay napakalinaw kung ano ang ibig sabihin ni Justin, at hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Justin, para sabihin namin na please, ay mataas ang tingin namin sa iyo. Para sa taong iyon na nais na makilala ka ay ang kapalaran na binuo mo sa iyong mga nakaraang buhay. Sa totoo lang, ang mas gusto naming gawin ay direktang tretuhin ka bilang isang sospek ng isang kriminal na organisasyon at arestuhin ka, na magpapasimple sa mga bagay. Ngunit ang taong iyon ay mapagbigay, at gustong makilala ka muna. Huwag piliing hindi kilalanin ang kabaitan, at isipin na ikaw ay pambihira dahil lang sa kaunting kung fu. Sa paningin namin, hindi ka naman umutot. Puno ka ng basura. Si Justin ay naiinip na naglakad patungo sa matangkad na lalaki. Isang marahas na tingin ang sumilay sa mga mata ng matangkad na lalaki, at sumigaw siya, kunin mo siya. Ilang matatangkad at matipunong lalaki na nakasuot ng mga suit ay agad na sumugod kay Justin, ang kanilang mga braso ay parang mga sipit ng bakal habang sinusubukang hawakan ang mga braso ni Justin. Natural na hindi papabayaan ni Justin ang mga bagay ayon sa gusto nila. Bago magdikit ang kanilang mga braso sa kanya, hinubog niya ang kanyang mga kamay na parang mga kawit, at tila bahagyang humawak sa palso ng dalawang lalaki. Ay! Hindi lang nakapag-react ang dalawang matipunong lalaki, ang nararamdaman lang nila ay sakit na katumbas ng pagkabali ng mga buto sa kanilang palso. Ngunit nang hindi hinintay ang susunod na hakbang ng malalakas na lalaki, ibinukan ni Justin ang kanyang mga braso, kumapit sa leeg ng dalawang lalaki at marahas na hinayla sila patungo sa isa't isa. Bang! Nagkabanggaan ang ulo ng dalawang lalaki, at diretso silang nahimete sa lupa. Magsama-sama kayong lahat, tinatimad akong hulihin kayo isa-isa. Nagpatuloy si Justin sa paglalakad patungo sa matangkad na lalaki, at sa kanyang mukha, sa gitna ng malamig na ekspresyon na iyon ay isang hindi maipaliwanag na kabaliwan. Talagang pinagalitan siya ng mga taong ito, pinapakulo nila ang kanyang dugo, na isang bagay na matagal nang hindi nangyayari. Sa wakas ay napagtanto ng matangkad na lalaki na ang problemang ito ay hindi simple, ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso at seryoso, ang lahat ng mga kalamnan sa kanyang katawan ay naninigas, at sabay na sumenya sa anim na iba pang mga tao sa kanyang mga mata. Sama-sama nilang pinalibutan si Justin. Ang mga taong ito ay halatang nag-practice ng mga taktika sa pagkubkob, bukod pa rito, sila ay sinanay sa martial arts ng mga espesyal na puwersa para sa militar, kaya ang kanilang mga paggalaw ay maliksi habang ang kanilang lakas ay brutal. Bilang karagdagan, nang pumasok sila sa isang paninindigan sa labanan, sila ay naging lubos na nakatuon at matatag. Madalas sabihin ng mga tao na ang mga numero ay lakas, at ang apoy ay nag-aapoy ng mataas kapag ang lahat ay nagdagdag ng kahoy dito, ngunit sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang lahat ay tila mapatla at walang kapangyarihan. Nang hindi naghihintay na makumplito ng mga taong ito ang kanilang pagkubkob at paulanan ang kanilang mga pag-atake, direktang iniunat ni Justin ang kanyang kamay patungo sa leeg ng matangkad na lalaki. Masyado kang simple ang pag-iisip. Naramdaman matangkad na lalaki na minamaliit siya ni Justin, kaya naman direktang atake ni Justin. Kaya galit niyang inikat ang kanyang katawan, at binaril ang isang spin kick sa braso ni Justin. Ngumisi si Justin, na parang hindi niya nakitang nangyayari ito, at ang kanyang kamay ay hindi lumihis sa landas nito. Kasabay ng akmang hahawakan niya ang matangkad na lalaki ay panay ang paghampas ng kanyang braso sa leather na sapatos, ngunit hindi man lang ito commandant. Katulad ng dati, pumunta ito sa leeg ng matangkad na lalaki ng walang pagbabago. Isang bugzo ng takot ang pumasok sa puso ng matangkad na lalaki, kitang-kita niya kung gaano kalakas ang laman ng sipa na ibinato niya, kahit isang marble block ay nabasag na ito ng kanyang sipa. Ang lalaking ito. Gawa ba siya sa bakal?
Hindi siya binigyan ni Justin ng anumang oras para mag-isip, sumulong siya na parang kidlat, at direktang hinawakan ang leeg ng matangkad na lalaki, niyakap ito ng may lakas, tiniis niya ang pagnanasang baliin ang leeg ng lalaki, at casual na itinaas ang lalaki mula sa lupa. Itinaas niya ito na may nakaka-relax na ekspresyon, na parang nagbubuhat ng maliit na ibon. Ang iba pang mga nasasakupan, na gustong palibutan at atakihin ay nakitang nangyari ito, na tahimik dahil sa gulat. Akala nila noong una, ang lalaking ito na hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanya ay mabali ang braso mula sa sipa, ngunit sinong makakaalam na ang spin kick ng kanilang pinuno ay hindi magkakaroon ng kaunting epekto. Itinaas mula sa kinaroroonan ang matangkad na lalaki na tila magaan at walang kapangyarihan na parang manikang basahan. Walang tigil niyang itinaas ang kanyang mga braso at binti, at sinubukang sip-ain si Justin, ngunit hinigpitin lang ni Justin ang kanyang pagkakahawak, at nahihirapang huminga ang lalaki. Namumutla ang mukha niya at umaagos ang malamig na pawis, wala na siyang lakas na lumaban. Yung phrase na ginamit mo kanina, babalikan kita. Sa paningin ko, hindi ka naman umutot. 82. Walang siglang sinabi ni Justin ang mga salitang ito, at casual na itinapon ang lalaki patungo sa Volkswagen Passat na nakaparada sa tabi ng kalsada. Ang matibay na metal na konstruksyon ng German na kotse ay isang lubhang hindi kanais-nais na lugar para mapunta ang matangkad na lalaki. Nang bumangga siya dito, para siyang tinamaan ng napakalaking martilyo, at naging sanhi ng pagluwa niya ng sariwang dugo dahil sa pag-alog. Leader ng team. Nagulat ang ibang lalaking nakasot nang makitang ganoon kadaling natalo ang matangkad na lalaki. Ang taong gumawa nito ay ganap na hindi nasaktan at ito ay nagparamdam sa kanila ng hindi maipaliwanag na takot. Nagmamadali silang umakyat upang tingnan ang mga sugat ng matangkad na lalaki, at pumasok sa isang dilema sa pagpapasya kung dapat silang umaban o umatras habang nakatitig sila kay Justin. Ang matangkad na lalaki ay huminga ng ilang malalim, sa kanyang mga mata ay may takot at hindi pagtanggap habang nakatingin kay Justin na nakatayo sa di kalayuan. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at nanginginig, "Umalis ka, tara na." Para silang nakalaya sa mabigat na pasanin, dali-daling binuksan ng mga nasasakupan ang pinto ng kanilang sasakyan at pumasok. Ini-start nila ang sasakyan at lumabas ng bilya na parang tumatakbong para sa kanilang buhay. Hindi sumakay si Justin sa kanyang sasakyan para habulin sila, tutal naroon pa rin sa bahay ang isang natatakot na Yuna. Bukod dito, ang mga lalaking ito ay tiyak na may hindi pangkaraniwang mga pinaglan, maliban kung walang alternatibo, ayaw ni Justin na lubos na pukawin ang kapangyarihan sa likod nila. Sa kanyang karanasan sa mga taon sa mga pagsubok at paghihirap, lubos na naunawaan ni Justin na sa kabila ng kung paano niya magagawa ang mga bagay na imposible sa paningin ng iba, maaaring maapektuhan nito ang mga taong malapit sa kanya. Ayaw ni Justin na magkaroon ng ganoong sitwasyon, kaya natuto siya ng pagtitiis. Pero syempre, may hangganan ng pasensya ng isang lalaki. Pagpasok niya sa bilya, nakaupo si Yuna sa sahig at pinupunasan ang kanyang mga luha. Matapos makita ni Yuna si Justin na pumasok, tumayo siya at hinawakan ang kamay ni Justin, "Young master, okay ka lang ba?" Habang pinapanood ang mga luha ni Yuna dahil sa agarang pag-aalala, naramdaman ni Justin ang init sa kanyang puso. "Syempre, ayos lang ako, ngunit humihingi ako ng paumanhin na natakot ka, Yuna." "Young master, huwag kang magsalita ng ganyan, malinaw na ang mga taong iyon ang may mga problema sa ugali. Bakit hindi na lang nila pag-usapan ang mga bagay-bagay?" Kumilos sila na para silang isang Diyos mula sa langit, ang pagmamasid sa kanila ay nagagalit na ako. "Huwag kang mag-alala, kung babalik sila, huwag ka nang kumilos at tawagan mo lang ako. Hindi sila maglalakas loob na gumawa ng isang bagay." Nagsalita si Justin ng may katiyakan. Napangiti si Yuna habang bumantong hininga, "Okay lang kung dumanas ako ng kaunting pagmamaltrato, ngunit nag-aalala ako sa iyo, young master." "Young master, maaaring hindi mo sinasadyang na-provoke ang isang mahalagang tao. Mukhang kabilang sila sa isang bahagi ng gobyerno, noong narito pa ang matandang may bahay ng aking pamilya," sinabi niya, "hindi nakikipag-away ang mga sibilyan sa mga opisyal. Paano makikipagkumpetensya ang mga ordinaryong tao sa mga opisyal? Young master, kung talagang may problema,
dapat mong ipaalam kay Miss, si Miss ay kakilala ng ilang matatanda na nasa gobyerno, marahil ay makakatulong iyon. Umiling si Justin, hindi ako nag-provoke ng sinuman, at hindi ko alam kung para saan sila pumunta rito. Huwag mong banggitin kay Marian ang bagay na ito, mas mabuti kung ako na lang ang mag-ayos nito. Alam ni Yuna na ayaw nang magsalita ni Justin tungkol sa paksang ito, kaya tumuloy siya sa kusina upang maghanda ng hapunan gaya ng dati. Si Justin ay gumawa ng ilang hakbang sa sala sa pagmumuni-muni, pagkatapos ay tumawag sa telepono. Mabilis na kinuha ang telepono sa kabilang panig, at narinig ang pamilyar na magaspang na boses ni Hudson, "Mr. Gibson, bihira mo akong tawagan, haha." Wala sa mood si Justin na magbiro, kaya diretso siyang humiling, "Hudson, sa pagkakataong ito ay may kailangan ako sa iyong tulong, kailangan ko ang ilan sa iyong mga kapatid na mabilis ang talino at mahusay sa kanilang mga kamay upang lihim na tulungan akong protektahan ang isang lugar at isang tao." Sa kabilang linya, huminto sandali si Hudson bago nag-alinlangan na magsalita, "Mr. Gibson, Miss Roslyn gustong makipag-usap sa iyo." "Roslyn. Nasa tabi mo siya." Natigilan si Justin, pagkatapos ay tumawa ng mapait, ang dahilan kung bakit niya hinanap si Hudson ay dahil sinasadya niyang iwasan si Roslyn sa bagay na ito, ngunit hindi niya inaasahan na tumalon sa linya ng apoy. Tamad at kaakit-akit pa rin ang boses ni Roslyn. Bagamat hindi siya nakikita ni Justin, naiisip niya na ang ekspresyon sa mukha ni Roslyn sa sandaling ito ay ang ngiti ng isang ginang na nakakaunawa sa kahinaan ng kanyang kasintahan. "Hobby, kung kailangan mo ng mga tao bakit hindi mo ako tinanong ng direkta, at sa halip ay tanungin mo si Hudson?" Diretso sa punto ang mga salita ni Roslyn, na naging dahilan para hindi makapagsalita si Justin, ngunit nagkasala siyang sumagot, "Ito ay dahil nag-aalala ako na abala ka, mahal kong Roslyn. Nabalitaan ko na madalas kang nakikipaglaro sa West Union Society sa mga araw na ito, at ayaw mong troublemayan ka sa mga walang kwentang bagay ko. Don't say such thing. As long as my hobbies matters, I will make some time kahit gaano ako kabisi. Sabihin mo, ano ang kailangan mo ng mga lalaki?" Matalinong tanong ni Roslyn. Alam ni Justin na ang babaeng ito ay may maliksi na pag-iisip, at hindi niya ito mate at togo sa kanya, kaya maaari lang siyang magsalita ng tapat, "Kamakailan, nagkaroon ng problema sa paghahanap sa akin. Ngayon, diretso silang pumunta sa tinitirhan ko. Iniisip ko kung maaari kang mag-ayos ng ilan pang matatalino upang protektahan ang paligid ng aking bahay, at tumulong upang maiwasan ang mga taong nananatili doon na makatanggap ng pinsala. Pero syempre, ang pinakamahalaga ay makipag-ugnayan ka agad sa akin kapag may nangyari. Oh! Ito ba ang lugar na tinutuluyan mo ng iyong legal na asawa, Hobby? Hindi ka payag na ipaalam sa akin dati, nasaan na yon?" Sa kanyang isipan, naisip ni Justin, masasabi ba ang ganoong bagay? Pero walang ibang paraan, alam niyang malalaman din niya ito sa madaling panahon, kaya't sinabi niya ito sa maluwag na paraan. Nang marinig ito ni Roslyn, tumawa siya at sinabing, "Ang mga taong kayang manatili sa Dragon Garden ay lahat mayaman at sikat." Pagkarinig ng mga salitang ito mula sa iyo, nakaramdam ako ng kaunting pressure bilang isang may bahay. "Enough! Huwag mo akong sarkastikong magsalita please. Sa hinaharap, hahayaan kong magkita kayong dalawa kung may pagkakataon, ngunit hindi ngayon, natatakot akong maputol ng electric so sa kalagitnaan ng gabi," walang magawang sabi ni Justin. "Hindi ko siya makikilala, masyadong nakakahiya." Tahimik na pagtanggi ni Roslyn, "I'll meet her when I want to, this is a matter between women, bawal makialam ang mga lalaki." Nag-aalalang tanong ni Justin, "Darling Roslyn, hindi mo gagamitin ang mga pamamaraan na ginagamit mo sa underworld, tama ba?" Roslyn broke into a totally unreserved loud laugh, baka ipagpalagay na nanginginig na siya sa kakatawa sa kabilang side. "Hobby, ang galing mo talagang mang-asar, how would I dare? As a concubine, the most I can do is strive for a little space from the Empress, I'd rather curry favor with her, you know. Kung talagang naglakas loob akong mag-move on sa kanya, hindi ba ako papatayin mo, Hobby?" Awkward na tumawa si Justin at hindi na natili sa paksang iyon. Pagkatapos niyang talakayin ang tungkol sa pagsasaayos ng proteksyon para kay Yuna, pumayag siyang makita siya sa loob ng 2 araw sa Roslyn Bar, at tinapos ang tawag.
Tungkol naman sa nasa ospital, hindi nag-alala si Justin, nang hindi man lang binanggit kung alam ng mga taong ito o hindi ang relasyon nila ni Marian, kahit alam nila, inakala niyang hindi sila maglalakas loob na subukan. Pagkatapos ng lahat, si Marian ay isang sikat na negosyanteng babae, mayroon din siyang mga kontak sa mga tao sa gobyerno, at hindi isang taong madaling matanggal. Kinabukasan sa tanghali, sa kanlurang istasyon ng tren ng Stonegate, umalangaw-ngaw ang busina ng tren, at dahan-daang pumasok sa istasyon ang isang makalumang tren. Sa platform ng tren, ang kalmadong mukha ni Justin ay lubos na kaibahan sa mukha ni Boyet na puno ng pag-asa. Hinawakan ni Justin ang isang sigarilyo sa kanyang bibig, habang ang kanyang mga mata ay lumuluha na tila siya ay natutulog. Umupo siya sa isang bench na gawa sa kahoy, at tinanong si Boyet sa tabi niya, yung binanggit mo ay itong tren, hindi ka nagkamali, di ba? Walang pagkakamali, tiyak na hindi ako magkakamali. Tuwang-tuwa si Boyet, ito ang unang pagkakataon na nakalakbay ang aking kapatid na babae ng napakalayo, ang aking buong pamilya ay nag-aalala tungkol sa kanyang paglalakbay sa Stonegate, paano ako mangangahas na maalala ng mali? Nag-aaral ba ang kapatid mo sa isang universidad sa Sichuan? Medyo malungkot na sagot ni Boyet, actually, pumasa ang kapatid ko sa pagsusulit para makapasok din sa Central University, pero isinaalang-alang niya ang pag-aalaga sa aming mga magulang, kaya nanatili siya sa Sichuan para sa kanyang pag-aaral. Gayunpaman, siya ay tumatanggap ng isang buong scholarship bawat taon, ang kanyang mga marka ay mahusay. Kayong magkapatid, pareho kayong magaling sa pag-aaral. Ngumiti si Justin at sinabing, hindi tulad ko, halos hindi ako nag-aral. Natarantang tanong ni Boyet, Justin, hindi ka ba graduate sa Harvard University? Bakit mo nasabi na hindi ka nag-aral? Nahihiya, ngumiti si Justin ngunit hindi nagpaliwanag. Hindi niya siguro masasabi na ang degree ay pinalamanan sa kanyang mga kamay ng babaeng din na iyon sa pagtatangkang pabor sa kanya, tama ba? Kung talagang gusto niya ang isang degree na tulad nito, maaari niyang punan ang isang buong kotse sa kanila. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng tren. Nagsimulang kunin ng mga nagmamadaling manlalakbay ang kanilang mga bag at bagahe sa tren, at tumingin-tingin sa paligid bago pumunta sa labasan ng istasyon ng tren. Iniunat ni Boyet ang kanyang leeg upang patuloy na hanapin ang figure ng kanyang kapatid. Siya ay hindi kapani-pani walang balisa. Nang ang karamihan sa mga tao ay may natitira na o mas kaunti, siya ay nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti, na parang isang mabigat na pasan ay naalis sa kanya, sinabi niya, sa wakas ay narito na siya. Kuya! Isang malinaw na boses na may taos-pusong kagalakan ang umalangaw-ngaw mula sa isa sa mga karwahe ng tren sa malapit. Tumayo si Justin at lumingon para tingnan. Ang nakita niya ay isang babaeng nakapusod na medyo magulo, nakasuot ng dilaw na blouse, maluwag na brown na pantalon na linan, tumatakbo habang may bitbit na lumang malita. Kung titingnang mabuti, napansin niya na ang babae ay nasa payat na bahagi, lubos na katulad ni Boyet. Siya ay may maisla na mukha at ang kanyang balat ay puti ng nyebe tulad ng kay Boyet. Dahil sa init ng panahon, natatakpan ng butil-butil na pawis ang mukha ng dalaga habang nagpapakita ng inosenteng ngiti. Siya ay may hindi nabahira na natural na kapaligiran na hindi taglay ng mga batang babae sa lungsod, na nagpapakinang sa kanya sa mata ng isa. Masigasig na niyakap ni Boyet ang kanyang kapatid, pagkatapos ay nagtanong tungkol sa kanyang paglalakbay, kumusta ang mga bagay-bagay sa pamilya, at nagsalita ng buong kalahating oras bago sapat na makipag-chat. Nang bigla niyang napansin na narito pa rin si Justin, napangiti si Boyet habang sinabing, pasensya na, masyado akong nasasabik, hindi ko nakita ang kapatid ko sa loob ng mahigit 1 taon. Parehas talaga kayong magkapatid, hindi naman siguro kayo kambal di ba? Nadama ni Justin na kung si Boyet ay isang babae, tiyak na sila ay magiging isang pares ng kaakit-akit na kambal na bulaklak. Magiliw na hinaplos ni Boyet ang magandang mukha ng kanyang kapatid, at nagsalita ng may kaunting pagmamalaki, sinasabi rin iyan ng ating mga kamag-anak at kaibigan, ngunit talagang mas nauna ako sa kanya ng ilang taon. Gayunpaman, mas close pa kami kaysa sa kambal. Bro, sino itong kuya? Ang batang babae ay nahihiyang tumingin kay Justin at maingat na nagtanong. Agad siyang ipinakilala ni Boyet, ito ang aking kaibigan at kasamahan, Justin, Brother Justin. Hello Brother Justin, ako si Rowena Chen.
Namula ang mukha ni Rowena, hindi alam kung dahil sa pisikal na aktibidad o pagkamahiyain. Huwag kang kabahan, ngayon, tsuper lang ako para sunduin ka. Kaibigan ako ng kapatid mo at hindi ang superior niya. Hindi mo kailangang magmukhang magalang sa akin. Wala akong pulang pakete na ibibigay sa iyo, at hindi ko maaaring bigyan ang iyong kapatid ng isang pagtaas. Biro ni Justin. Humalaklak si Rowena, lubos akong nagpapasalamat na dumating si Brother Justin para kunin ako. Ang nakakatawang ugali ni Justin ay nagpapahinga sa dalaga, nagkwentuhan at nagbibiroan ang tatlo habang dahan-dahan silang lumabas ng istasyon. Naglakad lang sila ng kaunting distansya bago biglang napansin ni Justin ang isang pamilyar na figure na nakatayo sa railway platform sa malayo. Ito ay isang babae na nakasuot ng asul na damit na nakatayo mag-isa sa entablado, nagtataglay ng magandang figure, isang natatanging babae. Iyon ay ang kanyang superior, si Talia. Hindi man lang napansin ni Talia si Justin, na para bang naghihintay siya ng isang taong may mabigat na puso. Sa kasalukuyan, kailangan niyang ipadala ang magkapatid na Chen, kaya hindi sinasadya ni Justin na umakyat para batiin siya. Matapos ang isang sulyap, nagpa siya siyang huwag nang isipin pa. Sa kotse, si Rowena ay parang nanliliit habang tinitingnan ang loob ng sasakyan, medyo na-curious siya, ngunit hindi naglakas loob na basta-basta hawakan ang anumang bagay sa loob. Ngunit sa lalong madaling panahon, si Rowena ay wala ng lakas na alalahanin ang kanyang sarili sa mga sariwang bagay na ito. Ang pag-upo sa matigas na upuan sa tren ay isang napaka-nakakapagod na bagay, bilang karagdagan, ito ay isang malayuang paglalakbay. Naramdaman ni Rowena na parang nakikipagdigma siya sa kanyang mga talukap, at nakatulog sa likurang upuan pagkatapos ng ilang minuto. Nakita ni Justin ang eksenang ito mula sa rearview mirror, at mahinang tinanong si Boyet, pumunta ang iyong kapatid na babae sa Stonegate upang maghanap ng trabaho, anong uri ng trabaho ang pinaplano niyang gawin? Magiliw na tiningnan ni Boyet si Rowena na natutulog sa likuran, pilit na ngumiti at sinabi, maglalaan tayo ng oras para makahanap ng isa, naghahanap ako ng lugar para makapagtrabaho ako ng part-time, sa panahon ngayon ay bumababa ang mga trabahong maaaring kumita ng disenteng halaga ngunit hindi nangangailangan ng degree. Hindi ko intensyon na pumunta si Little Rowena sa uri ng lugar na pinuntahan ko, gusto kong mahanap siya ng mas ligtas at mas malinis na lugar na pagtatrabahoan. Saglit na nag-isip si Justin, pagkatapos ay nagsabi, mayroon akong lugar na irerekomende sa iyong kapatid, maaaring hindi mataas ang sweldo, ngunit tiyak na ligtas ito, handa ka bang isaalang-alang ito? 83. Ang lugar na inirekomenda ni Justin kay Boyet ay ang lugar na binuksan ni Roslyn Bar. Ang bar na ito ay isang mid-grade bar, at hindi sa walang ambisyon si Roslyn, ngunit ang bar na ito ay naiwan ng kanyang ina, kaya ang pagpapanatili nito ay may higit na kahulugan sa kanya kaysa sa pagpapalawak ng negosyo ng bar. Matapos maibaba ang mga bagahe ni Rowena sa maliit na apartment ni Boyet, kumain ang tatlo sa isang maliit na restaurant at nagtungo sa Roslyn Bar. Malamig at desyerto ang bar sa maghapon, halos walang tao sa paligid maliban sa mga server, kaya naging angkop kay Justin na dalhin ang magkapatid. Nang mapansin ni Boyet na isa itong bar, nag-aalala siyang nagtanong, Justin, ang kalye na ito ay napakagulo kapag gabi, pakiramdam ko ay hindi ito ligtas. Napag-isipan ko na ang problemang ito noon pa, pamilyar na pamilyar ako sa amo dito, siguradong may mag-escort kay Little Rowena dito sa gabi. Hindi na nag-uusisa pa si Boyet, at pumasok sa bar. Pagpasok niya sa bar ay inilibot niya ang tingin niya sa buong paligid, eleganteng style ang interior decoration nitong bar, at hindi niya maiwasang tumango, parang mas formal type ang ganitong klase ng bar. Si Little Joe na nakatayo sa tabi ng bar counter ay nakasuot ng server's attire, nakita si Justin na pumasok at agad na puno ng enerhiya. Ngumisi siya at nagtanong, paano ka nagkaroon ng oras na pumunta sa maghapon, Brother Justin? At nagdala ka pa ng mga kaibigan. Binati ni Justin ang ilan sa mga server sa bar, pagkatapos ay sinabi, nandito ba si Roslyn? Nandito ako para magrekomenda ng mga tauhan. Kakagising lang ni boss mula sa kanyang pag-iidlap sa hapon, tatawagan ko siya ngayon. Masigasig na tumakbo si Little Joe pagkatapos niyang sabihin iyon.
Ang tirahan ni Roslyn ay hindi isang lugar na bukas sa publiko, kaya pinili ni Justin na manatili sa labas kasama ang magkapatid na Chen, naghihintay na lumabas si Roslyn. Lumipas ang ilang oras, at naglakad si Roslyn na nakasuot ng moonwhite cheongsam na may magaan na yabag. Ang natural na mukha na walang anumang pampaganda ay tila walang katulad na kaakit-akit sa ilalim ng madilim na mga ilaw. Sa ilalim ng kanyang mature na aura, ang kanyang eleganteng figure ay tila mas maganda at mapang-akit. Si Boyet at Rowena ay parehong medyo nataranta habang nakatingin kay Roslyn na nakangiting naglakad, hindi nila akalain na ang may-ari ng bar na ito ay isang bata at napakagandang babae. Justin, nandito ka para magrekomenda ng mga tauhan sa akin. Kasama ang mga estranghero sa paligid, tuwang-tuwang tinawag ni Roslyn si Justin sa kanyang pangalan, na tila mabait at magiliw. Nagpahiwatig si Justin kay Rowena, kapatid ito ng kaibigan ko, kagagaling lang niya sa Sichuan. May ilang problema sila sa bahay, kaya huminto siya sa pag-aaral upang pumunta sa Stonegate, umaasang makahanap ng trabaho para mabayaran ang kanilang mga utang. Iniisip ko na ang lugar mo na ito ay maganda, at sa isang tagapag-alaga ay mas kaunting mga bagay na dapat ipag-alala. Mabilis na naunawaan ni Roslyn ang ibig sabihin ni Justin, at sinimulang maingat na sukatin si Rowena. Nakita ni Rowena kung paano ngumiti sa kanya si Roslyn, na naglabas ng maladyosang aura, at hindi maiwasang mamula at ibaba ang kanyang ulo, hindi siya nang ahas na tumingin ng diretso sa mga mata ni Roslyn. Anong pangalan mo? Bahagyang iniyuko ni Roslyn ang kanyang katawan, at magiliw na nagtanong tulad ng isang kalapit na nakatatandang kapatid na babae na nagtatanong sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Napabuntong hininga si Rowena at sumagot. Malumanay na ngumiti si Roslyn at sinabing, huwag kang kabahan, makinig ka lang sa akin. Bagamat inirekomenda ka ni Justin, maaari lang kitang simulan mula sa pinakamababang antas, tulad ng pagdadala ng mga pinggan at pagwawalis sa sahig. Ang paggawa ng ganoong trabaho ay maaaring mapagod at marumi, habang ang mga customer ay maaaring magalit at pag-alitan ka, handa ka bang gawin ito? Payag ako, lagi kong inaalagaan ang aking mga magulang sa bahay at gumawa ng ganoong trabaho dati, kahit na nagsagawa ako ng ilang part-time na trabaho sa isang fast food restaurant dati. Nagmamadaling sumagot si Rowena. Malalim na ngiti ang isinuot ni Roslyn, at biglang pinunasan ang kanyang kamay sa pisngi ni Rowena, magtatrabaho ka na rito mula ngayon. Ipapakita ko sa iyo si Little Joe at ang iba pa ang mga lubad, sabihin mo lang sa akin kung may problema ka, hindi mo kailangang mahiya, hindi ko hahayaang mabuli ang mga empleyado ko. Oo. Pinigilan ni Rowena ang mga luha sa kanyang mga mata at inosenteng ngumiti. Nang dalhin ni Little Joe si Rowena para pirmahan ang kontrata, dumaan sa mga formalidad at ipaalam sa kanya ang iba't ibang bagay, si Boyet na hindi nang ahas na magsalita sa harap ni Roslyn ay biglang nagsabi, salamat, alam kong mabuting tao si Justin, kaibigan ka ni Justin, kaya nagtitiwala ako sa iyo. Pakiusap alagaan mo ang kapatid ko. Pagkasabi niya noon ay yumuko pa siya. Hindi alam ni Roslyn kung matatawa o maiiyak habang inalalayan siya ng isang kamay, at sinabing, ang iyong kapatid ay sariwa at dalisay tulad ng tubig sa bukal mula sa bundok, sa kasalukuyang lipunan, ito ay napakabihirang. Sa totoo lang, kulang ako sa isang magandang babae na ganito bilang katulong. Kung payag ang kapatid mo, gusto ko talagang manatili siya sa tabi ko sa hinaharap, at personal na turuan siya ng ilang bagay. Natatakot lang ako na bilang kapatid niya ay tumutol ka. Habang naririnig ang mga salitang ito, nagulat si Justin. Nagtataka siyang tumingin kay Roslyn, hindi niya akalain na may gustong kunin si Roslyn na alagad. Hindi nakakagulat na tumingin siya kay Rowena ng kakaibang tingin. Ngunit sa sandaling naisip niya kung paano maaaring turuan ng inosenteng si Rowena ng malaking boss ng underworld, parang natatawa si Justin. Paano posibleng malaman ni Boyet na ang pagkakakilanlan ni Roslyn ay isang reyna sa underworld ni Stonegate? Akala niya si Roslyn ay nagmumungkahi na turuan si Rowena kung paano magnegosyo, paano siya tatanggi. Kaya naman dali-dali siyang ngumiti at sinabing, hanggat payag si Little Rowena, bilang kapatid niya susuportahan ko ang desisyon niya, hindi tayo magdudulot ng pinsala sa atin ni Boss Roslyn, kaya hindi ako nag-aalala. Malaki ang tiwala mo sa amin ni Justin.
Si Roslyn ay may kakaibang ngiti nang bumalik siya na may isa pang tanong. Seryosong tumango si Boyet, oo, mahirap ako at walang silbi, pero inalagaan ako ni Justin at tinulungan, hindi katulad ng ibang tao na minamaliit ako. Kung wala akong tiwala sa kanya, mas masahol pa talaga ako sa baboy at aso. Si Boss Roslyn ay kaibigan ni Justin, naniniwala ako sa sinaunang kasabihan na kapag nakikipag-usap sa mga mahuhusay na iskolar, walang mababaw na tao sa isang usapan. Si Justin ay isang mahusay na tao, kaya si Boss Roslyn ay natural na sulit na magtiwala. Hindi napigilan ni Roslyn na tumawa at sabihin, mas kawili-wili ka kaysa kay Justin, kaya mo pang magsalita sa ganoong paraan. Dahil sinabi mo na iyon, tatanggapin ko ito bilang pagsang-ayon mo sa pag-aalaga ko kay Rowena. Sa hinaharap, hindi mo masasabing gumagawa ako ng mga bagay nang walang pahintulot, okay? Namula si Boy at tumawa, I won't, sana hindi magalit si Boss Roslyn sa mga salitang ito, maliban sa CEO ng kumpanya ko, ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko, paano magagawa ng isang tulad mo ang kahit anong bagay na makakapagpababa sa mga maliliit na tao sa amin, haha. CEO ng kumpanya mo. Nagningning ang mga mata ni Roslyn, at matalim niyang tiningnan si Justin, talagang iyon ay isang taong maganda tulad ng isang diwata. May mga butil ng malamig na pawis sa noo ni Justin, hindi siya nang ahas na tumingin ng diretso kay Roslyn. Paano malalaman ni Boyet ang nangyayari? May paggalang na sinabi niya, oo, nabigla ako sa katangahan noong una ko siyang makita, tulad ng pagkakakilala ko sa iyo ngayon, Boss Roslyn. Gayunpaman, ang mga empleyado ng aming kumpanya ay lubos na gumagalang sa kanya, maraming mga tao ang nag-iisip sa kanya bilang kanilang idolo. Tumango si Roslyn na may ngiti na hindi isang ngiti, pagkatapos ay nakipag-chat pa siya ng kaunti kay Boyet at sinabi kay Justin, Justin, may kailangan akong kausapin sa iyo ng pribado, may oras ka ba ngayong gabi? Malinaw na nakita ni Justin ang mga salitang pag hindi ka dumating patay ka, sa mukha ni Roslyn, at may matigas na ngiti na sinabi niya, may oras ako, sasama talaga ako, haha. Matapos mapangasiwaan ang lahat ng mga kaayusan sa trabaho ni Rowena, si Justin ang magkakapatid na Chen na nasa mabuting kalagayan ay bumalik sa kanilang apartment, kinailangan ni Boyet na linisin ang silid ni Rowena kaya nagpasya siyang hindi na bumalik sa trabaho. Walang ibang gagawin si Justin, habang ang appointment niya kay Roslyn ay sa gabi, natatakot siyang makabangga ng iba kung bibisita siya kay Marian, at ang babaeng iyon na si Jinky ay tiyak na may mga klase na ituturo sa paaralan. Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, tila ang pinakamagandang opsyon niya ay bumalik sa opisina at maglaro. Aalis na sana siya papuntang Yellow International, tumunog ang kanyang telepono. Nang makita kung sino ang unang tumawag ay natarante si Justin, pagkatapos ay nagsalubong ang kanyang mga kilay nang maalala niya kung sino iyon, Didi. Sa sandaling sinagot niya ang tawag, diretsyong nagtanong si Didi, Tito, nasaan ka? May problema ba? Nadama ni Justin na mas mabuti kung siya ay malinaw sa sitwasyon, ang babaeng ito ay may problema. Direktang sumagot si Didi, ngayon ay may mga pagsusulit ako, kaya maagang natapos ang paaralan ngayong hapon, wala na akong magandang gawin, kaya nagpasya akong i-treat ka sa isang pagkain. Pumayag ka na dito dati, bawal kang tumanggi. Naalala ni Justin na nangyari ang ganoong bagay, kaya hinimas niya ang kanyang tiyan at sumagot, hindi ako nagugutom ngayon, baka mamaya. Walang magagawa. Tiyo, bilang lalaki bakit ang sanggit mo? Kailangan ba talaga kitang i-treat ng pagkain para samahan mo ako? Mag-isa lang ako sa kalye at sobrang bored, please come and samahan mo akong maglaro, kakain tayo mamaya ng 2 oras. Nagmamakaawa si Didi. Nahirapan si Justin na harapin ang pag-aalboroto ng babaeng ito, at nag-aalinlangan na iminungkahi, dapat kang umuwi, hindi ka ba talaga pinapahalagahan ng iyong mga magulang? Ano naman? Wala silang oras para mag-alaga ng isang batang tulad ko na walang nagmamahal, sobrang abala sila araw-araw. Ano ang tungkol sa iyong mga kaklase? Lahat sila ay mga retard, at masyadong bata. Uncle halika na. Tila nahawakan ni Didi ang personalidad ni Justin, hindi siya sumuko sa puwersa kaya ginamit niya ang pagmamakaawa.
Nakaramdam ng kaunting depresyon si Justin, siya ay isang kaawa-awang bata, hindi niya natanggap ang pagmamahal ng kanyang mga magulang, hindi ba't ganoon din siya noong siya ay maliit. Don't judge her just by the fact that she could drive a Porsche, she truly seemed to be lonely in her teenage heart. Fine, nasaan ka? Pupuntahan kita. Wala nang magandang gawin si Justin, kaya walang masamang samahan ang dalagang ito, ngunit hindi magandang bagay para sa kanya ang pakikipagkita sa kanya. Sa pagitan ng Central 3rd Street at 14th Street, sa Sanggang Daan, magmadali dito para sunduin ako, nakasuot ako ng pink na miniskirt. Sa isang malakas na tawa, ibinaba ni Didi ang telepono. Walang magawang bumantong hininga si Justin, ang babaeng ito ay hindi karapat-dapat na panoorin sa isang pelikula kahit na siya ay naghubad. Habang nag-iisip siya ng malakas, ang paa na natapakan niya sa accelerator ay mas lalong dumiin. Wala pang isang minuto, napansin ni Justin si Didi na nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakasuot siya ng cute na pink na damit, cap, at cute na inosenteng ngiti. Mahirap isipin na ang delinkwenteng babaeng iyon mula sa araw na iyon ay napakaganda. Nang sumakay na si Didi sa kotse, hindi mapigilan ni Justin na purihin, napakaganda mo ng ganito, mas maganda kaysa sa hitsura noon kung saan hindi ka mukhang tao o multo. Walang kasiyahang nagpout si Didi, iyan ang uso, ngunit hindi ko akalain na mauunawaan mo pa rin uncle, sa pinakamasama ay maaari lang akong gumanap bilang isang sariwa at dalisay na maliit batang babae tuwing nakikita-kita. May generation gap sa pagitan natin. Bulong ni Justin bago nagtanong, saan? Stonegate Cinema, manood tayo ng sine. Didi blurted. Naplano mo na ba ang lahat ng ito? Pakiramdam ni Justin ay nahulog siya sa isang bitag, imposibleng may mga plano kang nakaplano para sa akin, tama? Kinuyam ni Didi ang kanyang walang bahid na mapuputing mga ngipin, at galit na naglabas ng isang pares ng mga tiket sa pelikula na inisyo ng paaralan para sa isang pelikulang makabayan, sa palagay ko ay hindi ito dapat sayangin dahil wala nang magandang gawin, kaya nagpa siya akong panoorin ito. Tiyo, sa tingin mo ba nakakasama ito sa iyo? Maganda ang pelikulang ito. Tiningnan ni Justin ang larawan ng sundalo ng bansa na nakaprint sa tiket ng pelikula, at nakangiting sinabi niya, gusto kong manood ng mga pelikulang tungkol sa kasaysayan ng Zeneca. Bakit? Natatarantang tanong ni Didi. Dahil hindi ko alam ang mga kwentong ito. Siyempre, sinabi ni Justin, sa pamamagitan ng pag-alam sa kasaysayan ng iyong sariling bansa, mas mamahalin mo ang iyong bansa, tama ang mga pamamaraan ng iyong paaralan. Nagpout si Didi, ang mga ito ay luma na at lipes na. Bukod dito, lahat ay nakatanggap ng 2 tiket sa pelikula, ngunit sa buong klase ako lang ang pupunta ng walang kaibigan, ngunit sa halip ay kasama ang isang kahabag-habag na tiyuhin. If worst comes to worst, we can go our own ways after we enter, ikaw mismo ang manunood ng pelikula at ako mismo ang manunood ng pelikula. Walang pakialam na sabi ni Justin habang nagmamaneho. Hindi. Biglang namula ang mukha ni Didi, at nahihiya niyang pinunasan ang kanyang mga kamay. Nagpakita siya ng alindog na hindi tumutugma sa kanyang edad, at mahinang sinabi, ito ang unang beses kong manood ng pelikulang mag-isa kasama ang isang lalaki, paano tayo makaupo ng magkahiwalay? Biglang kumaibot ang binti ni Justin, at muntik na niyang i-floor ang accelerator para iuntog ang sasakyan sa harapan. 84. Habang papunta sa sinehan, hinawakan ni Didi ang braso ni Justin na parang isang cute at walang magawang ibon sa sandaling bumaba siya sa sasakyan. Mahigpit siyang dumaykit, ginaya ang hitsura ng isang masayang binibini. Anong ginagawa mo? Ang pagpapanggap bilang iyong kasintahan, ang pagpasok bilang isang mag-asawang tulad nito ay normal, kung hindi, ito ay napaka-awkward. Matapat na sagot ni Didi. Hinaplos ni Justin ang kanyang ulo, hindi ba't ganoon din kung kumilos ka bilang aking nakababatang kapatid na babae? Bilang isang maliit na babae, para saan ka kumikilos bilang isang babae? Kamusta ako maliit? Ikinawit ni Didi ang kanyang mga kamao sa galit, tingnan mo ang aking suso. Habang sinasabi niya iyon, hindi inaasahang iniunat ni Didi ang kanyang kamay sa kanyang kwelyo at gustong buksan ang isang puwang gamit ang kanyang kamay. Anong ginagawa mo? Mabilis na hinawakan ni Justin ang kamay ni Didi at sinabing, napakaraming tao sa kalye, para saan mo binubuksan ang kwelyo ng shirt mo?
Para makita mo ang cleavage ng babaeng ito. Buong pagmamalaking sinabi ni Didi, maaaring hindi pa ako umabot sa C, ngunit lalago ito sa susunod na 2 taon hanggang sa minimum na D. Hindi patas na ikumpara mo ako sa mga matandang babaeng iyon na nanganak na. Kung gusto mong ikumpara, dapat pumili ka ng high school girl na ihahambing sa akin. Tignan natin kung sino ang mas malaki. Ang noo ni Justin ay napuno ng mga itim na linya, ang delinkwenteng babae ay biglang naging isang mapagmataas at marteng babae. Medyo mahirap itong tiisin, kaya umubo siya ng ilang beses at sinabing, huwag mong maliitin ang mga babaeng nanganak, malaki ang kontribusyon nila sa paglikha ng susunod na henerasyon ng ating sibilisasyong tao. Ano ba ang ginagawa ninyong banal, hindi ba dahil nabuntis ninyo sila? Tumango si Didi. Tumigil ka dyan. Naramdaman ni Justin na nagiging magulo ang sitwasyon, tere manood tayo ng sine. Nang walang paraan para gawing kanyang nakababatang kapatid na babae ang babaeng ito, kinaladkad niya ang mala stepchild na si Didi papasok sa sinehan. Pagpasok niya ay medyo natuwa siya nang makita niya ang ilang mga binibini sa paligid dito para manood ng sine kasama ang ilang matabang lalaki. Kung ikukumpara, mukhang normal sila ni Didi. Bata pa rin ang ugali ni Didi habang bumili siya ng isang balde ng popcorn at isang tasa ng cola at orange juice para sa kanya at ni Justin bago pumasok sa teatro. Medyo mahaba ang mga eksena sa pelikula. Ang hukbong bayan sa screen ay patuloy na nagmamadali upang buong tapang na patayin ang kaaway ng walang paggalang sa kanilang sariling buhay. Hindi napigilan ni Justin na magtanong bakit ipinapakita lang ng pelikulang ito kung paano nila pinapatay ang mga tao nang walang anumang kasaysayan sa background. Ano ang inaasahan mo? Ang mga pelikulang patriotismo ay ganito lahat para ipaalam sa atin kung gaano kahirap mabuo ang bansang ito at kung ilang tao ang namatay. Kung gusto mong malaman ang anumang bagay, kailangan mong basahin ang mga libro ng kasaysayan. Pero masyadong fake ito, di ba? Ang mga bala ay nag-spray nito hanggang sa ito ay parang pugad ng bubuyog, paano pa rin ang isang tao ay nakatayo at nagsasalita ng napakaraming. Hindi alam ni Justin kung tatawa o iiyak. Tumingin sa kanya si Didi na parabang nakatingin siya sa isang tanga, Tito, hindi naman siguro kayo nakapanood ng ganitong pelikula, di ba? Kakabalik ko lang mula sa ibang bansa mahigit kalahating taon na ang nakalipas, at talagang hindi pa ako nakakita ng ganito. Matapat na sagot ni Justin. Para bang nakatuklas ng bagong mundo si Didi, sinabi niya, talaga. Tiyo, nakapag-aral ka sa ibang bansa. Hindi ko masabi, akala ko parveno ka mula sa maliit na nayon sa bundok. Walang pakialam si Justin, pare-pareho lang ito sa akin, maaaring hindi ako parveno, ngunit ang mga taong tumatawag sa iba ay parveno ay karaniwang mga naiinggit sa parveno. Paano magiging parveno ang isang tao kung walang pera, hindi ba? Mabulaklak na bibig, pero may sense ka. Nang matapos ang pelikula, si Didi ay natutulog sa balikat ni Justin. Walang magawang itinulak siya ni Justin. Dahil dito ay natarante siya, at pinunasan ang laway sa gilid ng kanyang bibig habang inosenteng ngumiti. Ang babaeng ito ay maaaring maging medyo cute minsan. Napaisip si Justin. Nang umalis sila sa teatro, si Didi na uminom ng sobra sa inumin ay dali-daling pumasok sa palikuran, at nag-jack-diet ng mahigit 10 minuto bago tumakbo palabas na may kahihiyan ng ngiti, habang si Justin ay napangiti lamang. Paglabas ng dalawa sa cinema complex, nakasindi ang mga matingkad na neon lights sa mga lansangan, sa ilalim ng nakakasilaw na mga ilaw, nagmamadaling naglakad ang mga pedestrian, malapit nang bumukas ang mga kurtina sa nightlife ng isang syudad. Medyo malamig ang hangin sa labas, at ang hangin ay nagpang-inig kay Didi. Hinawakan niya ang shirt ni Justin, Tito, tara na, magkakaroon tayo ng hot pot, medyo malamig ang panahon ngayon. Naramdaman ni Justin na papalapit na ang taglagas, at tumango bilang pagsang-ayon. Sa oras na ito, dalawang lalaking nakasot ang biglang tumakbo mula sa isang gilid ng cinema complex, at yumuko sa Didi ng sabay-sabay. Miss, sa wakas nahanap na rin namin kayo, bumalik ka na sa amin. Magalang na sabi ng isang lalaki. Kumunat ang noo ni Didi, pinadala ba kayo ng tatay ko? Tama, hinihintay ka na ni Master, please huwag mo kaming pahirapan. Tumingin si Didi kay Justin na may awkward na ekspresyon, Uncle.
Ayos lang, babalikan kita at sa bahay ka na maghapunan. Sabi ni Justin, lumingon siya sa dalawang lalaki at sinabing, pangunahan. Nagtinginan ng dalawang lalaki sa mata, at gumawa ng this way, hand gesture. Si Didi ay curious na tumingin kay Justin, pagkatapos ay masayang tumango. Isang lalaki ang nakatayo sa harap at ang isa sa likod, yamakap si Didi sa braso ni Justin, at sumunod sa isang eskinita sa likod ng cinema complex. Ang madilim at malamig na eskinita ay napakadilim, at ang malamig na hangin ay patuloy na umiihip dito. Hindi napigilan ni Didi na manatiling kalmado habang galit na sinabi niya, kumusta na kayo? Anong eskinita ang dinadaanan natin? Biglang huminto sa paglakad ang lalaking nasa harapan, at walang ekspresyong lumingon. Ang kanyang mukha ay tila sobrang putla sa madilim na eskinita. Isang pares ng mapurol at maitim na mata ang nakatitig ng diretso sa dalawa. Tumigil din ang lalaking nasa likod nila, at diretsyong nakatingin sa kanilang dalawa. Sa sandaling ito, sa loob ng madilim na eskinita, walang ibang tao sa malapit. Ang kawalan ng laman ay nagparamdam dito na napakalayo. Natigilan si Didi, nakasuot siya ng blankong mukha, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Didi. Malumanay na tanong ni Justin, kilala mo ba silang dalawa? Ayoko. Sagot ni Didi, maraming tao ang ganito sa tabi ng tatay ko, kaya normal lang na hindi ko sila kilala, baka bago pa lang sila. Ngumiti si Justin at sinabi, gayunpaman, sinundan mo sila ng ganito, ang pagiging tanga ay hindi katulad mo. Ano ang magagawa ko dyan? Nagpout si Didi, pagkatapos ay pinagsabihan ang dalawang lalaki, bakit kayo tumigil, sige. Sa sandaling binigkas ang mga salitang iyon, ang dalawang lalaking hindi kumikilos ay biglang sumugod. Ang kanilang mga katawan ay kumari pa patungo kay Justin na parang mga palaso. Kalmadong tumabi si Justin, ang kanyang mga daliri sa paa ay tumapak sa lupa, at ang kanyang katawan ay pumailang lang sa langit. Sa pamamagitan ng paggamit ng pader sa eskinita, naiwasan niya ang pang-ipit na atake ng dalawa sa pamamagitan ng pagsulpot sa kanilang mga ulo. Ngunit ang mga pag-atake ay hindi pa natatapos, dalawang patag na itim na bagay ang kumikinang na may malamig na liwanag habang sila ay umiikot patungo sa katawan ni Justin. Bahagyang pinaikot ni Justin ang kanyang katawan sa himpapawid, at ang dalawang nakatagong sandata ay halos na-miss siya. Ngunit bago pa siya makalapag, muling sumalakay ang dalawang lalaki, isang pares ng malamig na punyal ang biglang lumitaw sa kanilang mga kamay, at bigla nila itong sinaksak patungo sa tadyang ni Justin. Ang mga binti ni Justin ay umundes palabas sa paraang lumalaban sa gravity, at sinipa ang dalawang punyal. Ang dalawang lalaki ay muling tumalikod at nagpaputok ng isa pang apat na parang dart na arma sa bilis ng kidlat. Hindi pinabayaan ni Justin ang kanyang pagbabantay, handa siya para dito. Tumalon siya sa himpapawid, at pinaikot-ikot ang kanyang katawan upang ibaba ang ibabaw nito, na nakaiwas sa mga atake ng dalawa. Shuriken. Si Justin ay may kakaibang ngiti nang lumapag siya at sinabing, ang kasanayang ibinabato ninyo sa kanila ay nasa Junan level na, saang organisasyon kayo galing. Hindi malaman kung anong oras nagtanggal ng mga bala ang dalawang lalaki, nakatingin sa kanila ngayon, nakabalot ang kanilang katawan ng itim na damit, at bawat isa ay may nakasabit na maikling espada sa kanilang mga baywang. Ang tanging nalantad ay ang kanilang matatalas na mata na nanlilisik ng diretso kay Justin. Namutla si Didi mula sa sitwasyong biglang nagbago, mabilis siyang tumakbo sa likod ni Justin at yamakap sa likod ni Justin, pagkatapos ay nanginginig at nagtanong, sino? Sino ang mga taong ito? Hindi lumingon si Justin habang sinabi niya, huwag kang matakot, hindi ka nila sasaktan. Syempre hindi ako natatakot. Mula sa likuran, biglang nawala ang init sa boses ni Didi. Isang nakakatakot ngunit nakakagulat na boses ang narinig. Pluto, dapat mo munang alalahanin ang sarili mo. Si Justin ay nagmamadaling lumayo ng 3 hakbang upang tingnan si Didi na nakapikit ang mga mata. Nakita niya na ang orihinal na takot na si Didi ay biglang naging malademonyo na may nakakabighaning karisma, habang ang kanyang nagniningning na mga mata ay kasing lamig ng ulupong na malapit nang isubo ang lason nito. Jeez, imposibleng ipagtanggol iyon. Hindi napigilan ni Justin na bigkasan ang isang linyang narinig niya mula sa isang pelikula. Sa pilit ng ngiti ay sinabi niya, anong ginawa mo sa akin?
Didi sexily laughed at sinabi, wala akong masyadong ginawa, ito ay isang espesyal na concocted lason. Sa sandaling ilapat ito sa balat ng isang tao, mabilis itong kumakalat sa buong katawan ng taong iyon, at sa loob ng 5 minuto ay magiging sanhi ito ng pagkawala ng kakayahan ng lahat ng kalamnan na gumana. Ibig sabihin, pansamantalang pagkakaroon ng vegetative state. Nang magsalita si Didi, naramdaman ni Justin na nanlalambot at masakit ang kanyang buong katawan. Unti-unti, hindi na siya makatayo pa, at kinailangan niyang umupo sa lupa. Ha. Hindi napigilan ng babae ang tumawa ng malakas, mukhang hindi kailangan ang mga mungkahi ng hepe, hindi naaayon sa pangalan ni Pluto, at hindi mahirap pangasiwaan. Itinaas ni Justin ang kanyang ulo, at sa isang mahinang ngiti ay sinabi niya, ang iyong mga diskarte sa pagbabalat kayo at mga diskarte sa pagkalason ay talagang napakatalino, dapat ay nalampasan nito ang antas ng Junan. Naabot mo ang antas ng pagiging isang espesyal na ninja, isang Genin, tama ba? So paano kung ganoon nga? Ang taong nagpapanggap bilang Didi ay naglakad papunta sa harapan ni Justin at tumingkayad. Tinapik niya ang baba ni Justin, at kaakit-akit na nagtanong, kamahalan Pluto, hindi pa ba huli ang lahat para makita mo ang aking pagkatao? Umiling si Justin, hindi pa huli ang lahat, sa mga ninja sa Japan ngayon, isang taong umabot na sa antas ng Genin, at eksperto sa mga lason, ang numero 1 kagandahan sa mundo ng ninja, Sanya, tama. Lubos akong ikinararangal, para sa iyong kamahalan Pluto na malaman ang pangalan ng maliit na babaeng ito. Sa kabila ng pagkakakilanlan, hindi man lang nag-alala si Sanya, tumawa siya at pinunit ang kanyang mga damit sa isang nakaka-relax na paraan, na inilantad ang kanyang masikip na dark purple na uniforme ng ninja na gawa sa leather-esque na mga materyales. Napaka-sexy ng figure ni Sanya. Napakalambot ng kanyang mga dibdib na tila ba hindi na ito mahawakan ng uniforme ng ninja. Iniunat nila ang mga damit na parang anumang oras ay makakawala. Siya rin ay may manipis na baywang at isang namumukod tanging puwit, ang kanyang puting nyebe na mga hita ay nakalantad sa hangin, at ang kanyang mukha ay mukhang bata at maganda. Ang pagsasabi na siya ay sapat na maganda upang makaakit ng mga espiritu at sumipsip ng mga kaluluwa ay hindi isang pagmamalabas. Isa sa 3 dakilang ninja ng Yamato sect, tunay na makapangyarihan. Matapang na tiningnan ni Justin ang mature na babaeng ninja, siguro kung nakarating na rin ba sa Zenika sina Tengo, at Tanoki, matagal na akong nabighani sa kanilang dalawa. Tumingin sa kanya si Sanya ng masama. Para sa kanya, isa lang siyang lalaki na naging magulo ang ulo pagkatapos makakita ng isang kagandahan, ginisyon niya ito at sinabing, mukhang maganda ang mood mo, Pluto. Upang magkaroon ng libreng oras para pakialam kung ilang miyembro ng ating Yamato sect ang dumating. Hindi kami pumunta dito ngayon para makipag-chat sa iyo. Iyong kamahalan Pluto, mangyaring huwag magpatalo tungkol sa Bosch. Pagkatapos ay sinabi ni Justin na may bakanteng ekspresyon, kung gayon, para saan ka pumunta rito? Ang ngiti sa mukha ni Sanya ay agad na nawala, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Bato ng Diyos. Gusto namin ang bato ng Diyos. 85. Anong bato ng Diyos? Sumimangot si Justin at nagpakita ng nalilitong ekspresyon na parehong inosente at nakakaawa. Pinag-cross ni Sanya ang kanyang mga braso, pinipisil ang kanyang mabibigat na kurba sa isang mapang-akit na hugis. Yumuko ang kanyang malambot na katawan, at bahagyang ibinuka niya ang kanyang bibig para bumuga ng hininga na amoy matamis na insenso. Hindi na kailangang gumawa ng isang aksyon sa harap ko. Walang ekspresyong sabi ni Sanya. Ilang taon na ang nakalipas nang mag-isa mong pinawi ang Zero. Bagamat mukhang hindi ka kasing lakas ng sinasabi ng mga alamat, kaya marahil ay humiram ka ng suporta mula sa iba. Gayunpaman, ang bato ng Diyos na nasa pag-aari ni Zero ay nawala nang walang bakas sa panahon ng kanilang pagkawasak. Ang lahat ng mga kapangyarihan ay napunta sa mga guho ng Zero upang hanapin ito pagkatapos, ngunit bumalik sila ng walang anumang ani. Hanggat may utak ang isang tao, mahuhulaan nila na ang bato ng Diyos ay nasa iyong mga kamay, at gayon din ang katotohanan na ikaw ang taong higit na nakakaunawa sa halaga ng bato ng Diyos. Napansin ni Sanya na walang reaksyon si Justin, kaya ngumuso siya at sinabing, kung nanatili ka lang sa loob ng iyong kaharian, marahil ay pinigilan pa namin ang aming sarili.
Ngunit dahil pinili mong bumalik sa Zenica ng walang magandang dahilan, at pinabayaan mo pa ang sarili mong mga nasasakupan, huwag mo kaming sisihin sa pagpapatibay ng mga ganitong hakbang. Kahit na hindi kami gumawa ng aksyon, maya-maya ay may gagawin. Ang lahat ay medyo natatakot sa iyo, kabilang ang Yellow Flame Iron Brigade, ang grupo ng mga tapat at walang pag-iimbot na mga tao ng Zeneca. Wala lang kasing foresight ang mga taong iyon gaya ng ating pinuno. Pluto, huwag mong isipin na hindi ka namin susunugan sa sagradong apoy, dahil sa aming mga mata, mayroon lamang ang dakilang emperador ng Imperial Japan. Oo. Ngumisi si Justin at sinabi, marahil hindi mo alam ito, ngunit ang Zeneca ay wala na sa ilalim ng feudal na pamamahala. Kung babanggitin mo ang tungkol sa mga bagay tulad ng mga hari at emperador, may darating para patayin ka. WHO. Tumaas ang kilay ni Sanya habang nakangiti at sinabing, sa tingin mo ba may taong kayang magligtas sa iyo? Sa sandaling binibigkas ang mga salitang iyon, ang isa sa dalawang Junen na nakatayo sa isang tabi ay biglang natisod at bumagsak sa lupa. WHO. Agad na pumasok si Sanya sa battle state, at pinagmasdan ang kanyang paligid sa isang maayos na paraan. Ang natitirang Junen ay hindi pinahintulutan ang pagbagsak ng kanyang kasamahan na guluhin ang kanyang mga prioridad habang ang isang pares ng Sai ay lumitaw sa kanyang mga kamay, at maingat niyang pinagmamasdan ang kanyang paligid. Sa sandaling iyon, mula sa isang espasyo sa itaas ng eskinita, isang maitim na figure ang tumalon sa ilang weatherboard na parang isang matikas na lunok. Parang ang matikas na figure ay gumaganap ng isang kasiya siyang palabas sa akrobatika. Mag-ingat! Si Sanya na napansing may mali ay ginalaw ang kanyang mga paa, subalit huli na nang magsalita siya. Matapos ang isang manipis at halos hindi marinig na tunog ng pagpunit, ang isa pang Junen ay hindi nakaiwas, at isang butas ang biglang bumuka sa kanyang bungo, ang dugo ay bumulwak. Matapos bumagsak sa lupa ang Junen na hindi makapaniwala, ang tanging natitira sa eskinita ay si Sanya. Tiningnan ni Sanya ang bagay na binaril sa sahig. Isa itong maliit na nakatagong sandata na parang thumbtack. Itinaas niya ang kanyang ulo na may seryosong ekspresyon, nakatingin sa taong nakarating sa lupa, at sinabing, bulaklak na ulan ng Yellow Flame Iron Brigade. Ang tumalon mula sa bubong ay isang matangkad na babae. Nakasuot siya ng isang pares ng medyo masikip na itim na t-shirt at maong, na nagpapakita ng balangkas ng kanyang maayos ngunit makinis, ang kanyang buhok na tumaas sa kanyang mga balikat ay bahagyang humaplos sa kanyang malamig na mukha mula sa hangin sa gabi, tulad ng isang namumulaklak na itim na rosa sa gabi. Hindi ito isang lugar na dapat mong puntahan. Hindi gaanong epekto ang boses ni Flower Rain, ngunit kitang-kita ang kahulugan sa likod nito. Labis siyang naiinis sa babaeng nasa harapan niya. Inalis ni Sanya ang kanyang mga iniisip, tumawa at sinabing, iisipin na ang Pluto at ang Yellow Flame Iron Brigade ay nakabuo ng isang collaboration na aabot pa sila para talagang ipadala si Flower Rain, isang miyembro ng Group of 8 bilang bodyguard. Kung ang impormasyong ito ay lumabas, sino ang nakakaalam kung ano ang iisipin ng mga matatandang lalaki mula sa ibang mga bansa na nagpapanatili ng kapayapaan sa ibabaw? Oo nga pala, ibig sabihin ba nito ay naibigay na ang bato ng Diyos kay Zeneca? Hindi nakakagulat na natigil ka sa antas ng Jinnin, maliwanag na ang iyong talento ay limitado. Pagkatapos ay biglang tumayo si Justin sa isang casual na paraan, nakasuot ng mapaglarong ngiti habang tinatapik ang alikabok sa kanyang pantalon. Kung kailangan ko ng proteksyon mula sa kanya, namatay na ako 10 taon na ang nakakaraan. Paano ka? Sa wakas ay nawala ng pag-asa si Sanya sa hindi makapaniwalang nakasulat sa buong mukha niya, paano ka makakatayo? Nakaya kong tumayo lahat. Pinaglalaroan lang kita kanina. Pagkatapos ay sinulyapan ni Justin si Flower Rain na nanatili sa kanyang katahimikan, at sinabing, bukod dito, kung hindi ako kikilos ng ganoon, sino ang nakakaalam kung kailan sa wakas ay magpapakita ang babaeng ito? Ayokong masundan ako ng forever. Sa sobrang galit ni Sanya ay namula ang kanyang mukha, alam mo sa simula pa lang na impostor ako. Sa simula ay kutob lang dahil paglabas mo ng inidoro, nawala na ang dilaw na kulay na naiwan sa dila niya sa pag-inom ng orange juice. Well, maaari mong isipin na ang aking kapangyarihan sa pagmamasid ay masyadong abnormal, ngunit talagang napansin ko ito sa pamamagitan ng pagkakataon.
Ipinagpatuloy ni Justin ang pagsasabi, pagkatapos, talagang nagpasya kang direktang sundan ang dalawang lalaking hindi mo pamilyar. Dagdag pa rito, ang nakita ko sa mga mata ng dalawang lalaki nang tumingin sa iyo ay puro pagpipitagan, walang kahit katiting na lamang o pag-aalala. Ito ay maaaring isaalang-alang bilang kayong mga may mababang kakayahan sa pag-arte. Kaya pala ginamit mo ako. Walang kapantay na kahihiyan ang nadama ni Sanya, ang disguising technique na pinakasanay niya ay nakita ng halimaw na lalaking ito. Mali, ang Yamato sect mo ang dumating na naghahanap ng gulo. Hindi ko kayo inimbitahan, hindi ba, Miss Flower Rain? Si Justin ay commandant patungo sa Flower Rain, ang bata at magandang babae na ito ay talagang miyembro ng Group of 8 sa Yellow Flame Iron Brigade, na mas misteryoso kaysa sa Dragon Team. Habang nahihirapan itong paniwalaan, naramdaman ni Justin na tila pamilyar ang kanyang hitsura. Hindi sinagot ni Flower Rain ang kanyang tanong, at sa halip ay nagtanong, hindi ka poisoned? Umiling si Justin, ako nga, ngunit ang lason na tulad nito ay masyadong mahina, at hindi sapat para maapektuhan ako. Tumingin si Sanya kay Justin na para bang nakatingin siya sa isang freak, nahirapan siyang paniwalaan at sinabing, imposible iyan. Ang laso na ito ay maaari pang maparalisa ang isang elepante, ikaw ay halimaw. Ngumisi si Justin, bingo. Tama ang hula mo, pero sa kasamaang palad wala akong maibigay na punto sa iyo. Mas maganda kung alalahanin mo muna ang sarili mo. Nagtaas ng braso si Flower Rain. Sa kanyang mga kamay ay isang silver pocket-sized na pistol. Naunawaan ni Sanya na ang ganitong uri ng pistola ay hindi makakapagpaputok ng mga bala, ngunit maaari itong bumaril ng hugis pako ng mga nakatagong sandata na hindi mas mababa sa mga bala habang ganap na tahimik. Ito ay karaniwang ginagamit na paraan sa mundo ng mga mamamatay tao, ngunit may mga tsismis sa mahabang panahon na ang Group of 8's Flower Rain mismo ay nagmula sa sinaunang tangsek ng Zeneca. Dahil namanan niya ang sobrang misteryosong teknik na Sky-Filling Flower Rain, ang naging codename niya. Maliban sa kanyang baril, ang kanyang mga nakatagong armas ay maaaring barilin kahit saan sa kanyang katawan. Sa orihinal ay Flower Rain lamang, bilang isa sa 3 dakilang genin ng Yamato sect, hindi magiging ganoon kaitikot si Sanya sa kanya, dahil maaari siyang maging kapareha. Ngunit sa likod niya ay nakatayo ang isang hindi maarok na, makasalanang tao, na may hindi maipaliwanag na tindig. Alam ni Sanya na hindi niya mapipilit na lumaban. Kung gusto mong tumakas ka agad. Nakita ni Justin ang nasa isip ni Sanya, at hinimok siya. Galit na pinandilatan siya ni Sanya, at biglang naging malabo ang kanyang katawan. Sa huli, parang bola ng usok, nawala siya sa kinatatayuan niya. Itinaas ni Flower Rain ang kanyang magagandang kilay, isang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang pocket-sized na pistol sa kanyang kanang kamay ay lumipat sa kanyang kaliwa sa bilis ng kidlat, lumingon siya sa kaliwa at binaril ang 2 hugis pako na nakatagong armas. Ang 2 nakatagong sandata ay bumakas sa daanan nito at ibinaon ang sarili sa semento na pader. Ang isang bahagi ng punit-punit na lilang pulang laso ay nahulog mula sa himpapawid, habang ang figure ni Sanya ay ganap na nawala mula sa eskinita. Mga diskarte sa pagtakas. Hindi sinasadyang itago ni Flower Rain ang kanyang pistol, at tinanong si Justin, may kakayahan kang panatilihin siya rito, bakit hindi ka kumilos? Nagkibit balikat si Justin, kung kikilos ako, hindi ba ibig sabihin nito ay kasabwat ko kayo? Ikaw ay orihinal na tao ng Zeneca. Flower Rain medyo nagyelo ang mukha, siya ang kaaway ng ating bansa. Kung mahuli mo siya, makakaakit ito ng higit pang mga kaaway. Itinuro ni Justin, likas na kikilos ako kung lilito siya sa hinaharap, ngunit tiyak na hindi pa ngayon ang oras. Taong walang gulugod. Si Flower Rain ay tumingin kay Justin ng may paghamak, at tumalikod para umalis. Hindi nagalit si Justin habang nag-iisip ng ibang bagay, at mabilis na tumawag, huwag ka munang umalis. Kamukhang kamukha mo ang isang pulis na kilala ko, baka kapatid ka niya. Sa totoo lang, hindi niya talaga pinansin si Sanya, pero ang Flower Rain dito ay sa totoo lang ay kamukhang kamukha ni Karina. Huminto si Flower Rain at hindi na lumingon. Sa medyo mainit na tono ay sinabi niya, siya ay aking nakababatang kapatid na babae. Kaya iyon ang kaso.
Masayang tumango si Justin, talagang sila ay isang pares ng magagandang kapatid. Pagkatapos ay nagtanong siya, paano ang babaeng iyon na si Didi? Nailigtas mo na ba siya? Ligtas na siya. Gayunpaman, ang kanyang mga damit ay ninakaw, kaya tinawag ko ang mga bodyguard ng kanyang pamilya, at binigyan siya ng ilang damit na isusuot. Dapat nakauwi na siya. Nasiyahan, tumango si Justin, magaling ka sa paghawak ng mga bagay na ito. Mukhang wala namang masama kung susundin kita. Ang aking misyon ay isang kabiguan, kaya hindi na kita susundan sa hinaharap. Ang mga bangkay na ito ay aasikasuhin kaagad ng mga espesyalista, dapat kang umalis kaagad. Nang matapos siyang magsalita ay umalis na si Flower Rain sa eskinita. 86, ito ay mas katulad mo. Sa huli, si Justin lang ang bumalik sa pangunahing kalye, ang pagkain na gustong i-treat ni Didi ay natapos sa isang dramatikong paraan. Gayunpaman, ang babaeng iyon ay nakakaawa rin, na ginagaya at ipinagpalit mula lamang sa pagpunta sa banyo, at kahit na nawala ng damit. Inaasahan ni Justin na hindi na rin niya maaalalang yayain siya ng pagkain anumang oras sa lalong madaling panahon. Walang magandang kainan sa malapit, dahil hindi na ito maaga, at sa pag-iisip, sumakay siya sa kanyang kotse patungo sa Roslyn Bar. Parang walang nangyari kanina. Pagdating niya sa Roslyn Bar ay medyo marami na ang nagiinuman at nagkukwentuhan sa loob. Kamakailan ay nagbago ang mood ng bar. Sa lounge, tinutugtog ang violin sonata ni Mozart. Walang masyadong bisita, pero mas maganda ang ambience kaysa sa iba pang magulong bar. Ang ikinagulat ni Justin ay si Rowena ay nakasuot na ng kasuotan ng server at nagtatrabaho na. Matapos maligo ang malalili na dalisay na dalagita at isuot ang contrasting black-white attire na ito, ang kanyang mga mata ay tila binata at nagniningning dahil sa dumi at pagod. Lalo na ang kanyang inosenteng magandang mukha, mapti at malinis na parang nyebe, ngunit mamasa-masa at malambot na parang bulaklak. Nang makitang pumasok si Justin, medyo nahihiyang tinawag siya ni Rowena na, Brother Justin. Alam ni Justin na hindi pa sanay si Rowena, at nagbiro, kung binubuli ka ni Little Joe at ng iba pa, ipaalam sa akin at papatulan ko sila para sa iyo. Nang marinig ito ni Little Joe at ng iba pa, inilabas nila ang kanilang hinaing, Brother Justin, paano tayo mangangahas? Inirekomenda mo siya, at inaalagaan pa ng amo mismo. Hindi na kami makapaghintay na paboran si Little Rowena, paano kami maglalakas loob na i-bully siya? Naantig, matamis na ngumiti si Rowena, sinabing, salamat, pagkatapos ay tumakbo sa likod para tumulong. Sa pagtingin kay Rowena mula sa likuran, ipinakita ni Justin ang isang ngiti ng kaginhawahan. Saka siya naglakad sa may aisle sa likod ng bar. Hindi niya alam kung ano ang gustong kausapin ni Roslyn pero kailangan muna niyang kumain. Pagpasok sa kwarto ni Roslyn na may kaakit-akit na halimuyak sa katawan, hindi na makita ang figure ng magandang babae. Sa kanyang matalas na pandinig, mabilis na napansin ni Justin na may tunog ng tubig na tumutulo mula sa nakakabit na banyo ng silid. Nag-shower siya. Nadama ni Justin na dapat niyang maingat na magtanong kung kailangan niya ng tulong. Halimbawa, maaari siyang tumulong na linisin ang isang lugar sa ibabang bahagi ng katawan nito, o marahil ay masahe sa tubig, kahit na ang panunood at pag-aaral kung paano siya naligo ay magiging mabuti. Sa anumang kaso, naramdaman ni Justin na marami siyang dahilan para pumasok at panoorin ang pag-shower ni Roslyn. Palihim na itinutulak ang salamin na pinto, umuusok sa loob, may condensate sa buong salamin na nagre-refract sa banayad na liwanag, dahilan upang ang banyo ay tila sexy ngunit maliwanag at malinis. Kung paanong gusto ni Justin na magsara sa shower stall upang simulan ang matalik na pakikipag-ugnayan kay Roslyn sa paraang hindi niya kayang labanan, naramdaman ni Justin na may mali. Bagamat ang frosted glass ng shower stall ay may tumalsik na tubig, ang nakakaakit na figure ni Roslyn ay tila wala sa loob. Pinaglaruan ako. Biglang tumalikod si Justin, at gaya ng inaasahan, si Roslyn ay nakatayo sa pintuan ng kisame hanggang sa sahig na bintana na may pilyong ngiti. Ang masayang ngiti niya ay parang isang jester na pinaglaruan lang ang isang unggoy. Lalong nagiging uncute ang babaeng ito. Galit na nag-isip si Justin, ngunit pinanatili ang kalmado at kalmadong tingin sa kanyang mukha.
Binuksan niya ang pinto sa shower stall at pinatay ang gripo, at sinabing, "Darling Roslyn, sa tingin ko mas mabuting patayin ang gripo kung hindi ka naliligo, magandang ugali ang pagtitipid ng tubig." Sa wakas ay hindi na napigilan ni Roslyn ang kanyang tawa at tumawa ng malakas, nagpagulong-gulong siya bago tuluyang pinigilan itong muli at sinabing, "Sa wakas natalo na rin kita, mukhang ang pinakamahusay na paraan para harapin ka ay ang paggamit ng mga pamamaraan para sa pagharap sa mga perverts. Tulad ng sinabi ko, ito ay may kinalaman sa problema ng pagtitipid ng tubig." Pinanghawakan ni Justin ang katwiran na ito at tumanggi siyang bumitaw. Umupo siya sa kama at humiga, at mabilis na iniba ang topic, "Hindi pa ako naghahaponan." Hindi inilantad ni Roslyn ang kanyang ginawa, sa halip ay tinapik niya ang kanyang baba para mag-isip at sinabing, "Gusto mo bang subukan ang aking kasanayan sa pagluluto? Marunong ka bang magluto?" Si Justin ay medyo hindi kumbinsido, pagkain na niluto ng isang underworld boss. Inilibot ni Roslyn ang kanyang mga mata sa kanya at naglakad patungo sa isang puting dingding sa silid, itinulak ito, at nabunyag na ang bahaging iyon ng dingding ay talagang isang nakatagong kahoy na pinto. Matapos buksan ang kahoy na pinto na iyon, lumitaw ang isang 8 metro kwadrado na kusina, tulad ng isang pinong kusina ng isang ordinaryong pamilya. Napabuka ang bibig ni Justin, "Bakit wala akong ideya sa ganoong lugar?" Masama ang loob na tumingin sa kanya si Roslyn, "Sa tuwing darating ka, lahat ng ginagawa mo ay masama sa akin, paano mo malalaman kung ano ang nangyayari sa buhay ko?" Dahil pinapuna, si Justin ay nagsimulang pawisan at awkward na ngumiti. Siya ang pumitas ng mesla na sariwang bulaklak na ito, ngunit talagang hindi siya nagsikap na alagaan ito araw-araw. Hinayaan ni Roslyn na magtapos doon ang paksa, at matalinong nagtanong, "Mahal, ano ang gusto mong kainin?" "Anything is fine, as long as it can fill the stomach." Si Justin ay walang anumang espesyal na kahilingan. Ang husay ni Roslyn sa pagluluto ay lampas sa inaasahan, nang kunin ni Justin ang plato ng beef fried rice na may dinidilig na cilantro sa ibabaw, agad niyang sinimulan itong lutuin. Naghain din si Roslyn ng isang mangkok ng Sichuan vegetable drop soup. Ang pagkain na ito ay maaaring simple, ngunit ito ay angkop na angkop para kay Justin na may buhay na puno ng mapait, mapagpahirap na trabaho. Pagkatapos niyang kumain, kumuha si Roslyn ng wet tissue at nilinis ng mabuti ang kanyang bibig, tulad ng isang cute na batang asawa na naglilingkod sa kanyang asawa, ang kanyang tapat na hitsura ay halos naging halaya ang mga buto ni Justin. Pagkatapos, nilinis ni Roslyn ang mesa at hinugasan ang mga ito sa kusina, habang binuksan ni Justin ang TV para manood ng balita. Para silang mag-asawa sa isang ordinaryong pamilya na nawalan ng trabaho. Ang dalawa sa kanila ay naiintindihan ang isa't isa ng palihim ng hindi nangangailangan ng mga salita. Nang matapos ang lahat ng gawain ay isinara ni Roslyn ang pinto sa kusina, na para bang hindi nangyari ang pagkain na iyon. Hindi nagmamadali, umupo si Roslyn sa tabi ni Justin, ang kanyang nakakaakit na katawan na nakasuot ng malasutla na translucent na pantulog ay natural na nakasandal sa dibdib ni Justin, at inilipat niya ang kanyang katawan upang makahanap ng komportableng posisyon, sinasamahan si Justin sa panunood ng balita ng tahimik ng ganito. "Salamat." Nang lumipas ang ilang oras, mahinang ungol ni Roslyn. "Salamat sa akin para saan?" tanong ni Justin. "I really like that kind of feeling from your liar. Noong inilabas ko ang mga pagkain para sa iyo, nasiyahan akong panuurin kang tapusin ang mga niluto ko, at nagustuhan ko rin kung paano ka umupo sa malapit upang manood ng TV habang ako ay naghuhugas ng mga pinggan. Nararamdaman kong nasa tabi ka, at hindi ako nag-iisa sa kwartong ito." Magiliw na hinaplos ni Justin ang mukha ni Roslyn, "Gusto ko rin ito, kahit na mas mabuti kung nagluto ka ng mas malaking serving. Sana maging ganito ang araw-araw, kahit na hindi ito posible. Susubukan kong gawin iyon." Sumagot si Justin, "Bihira akong mangako sa mga babae, kaya kailangan mong maniwala sa akin. Bakit pagkatapos mo akong tanggapin, nagbago ang paraan ng pananalita mo?" Tumingin si Roslyn kay Justin na may nalilitong mga mata, "Noon hindi mo hihilingin sa akin na magtiwala sa iyo, dahil hindi mo ako pinahintulutang magtiwala sa iyo, dahil ba natatakot ka na sa akin ngayon?
Natatakot kang mawala ako. Bahagyang umiling si Justin, hinawakan niya ang malasotlang puting katawan ni Roslyn sa kanyang mga bisig. Sa mundong ito walang lalaking natatakot sa babae, may mga lalaki lang na gumagalang sa babae. Ngunit lahat ng mga lalaking nasasakupan ko ay natatakot sa akin. Diretso ang tingin ni Roslyn kay Justin. Iyon ay dahil hindi mo sila mga lalaki, ikaw ay aking babae. Sagot ni Justin. Matamis na ngumiti si Roslyn, ito ay mas katulad mo. Pinisil ni Justin ang ilong ng babae, sige, narinig mo na ang mga salitang gusto mong marinig, sa susunod ay sasabihin mo na ang gusto mong sabihin para marinig ko. Hindi ako naniniwala na tatawagan mo ako para lang marinig ang matamis kong pananalita at matamis na salita. Hindi mo ako binibigyan ng anumang oras para magpakasaya, isang tunay na mood killer. Bagamat hindi nasisiyahang magsalita si Roslyn, ngunit umupo pa rin siya sa huli, at determinadong nagsalita, pinadalhan ako ng aking ama ng liham ng imbitasyon, at gusto niya akong sumali sa isang party. Ang tatay mo. Martin. Naguguluhan na sinabi ni Justin, hindi ba kayo naghiwalay ng landas? May pisngi pa siyang padalhan ka ng invitation letter. Roslyn tartly smiled and said, iba naman this time, may special guest. WHO. Galton Joe at ang kanyang anak. Nagulo ni Justin ang kanyang isip sa pagsisikap na alalahanin ang impormasyon tungkol sa underworld ni Stonegate na ibinigay sa kanya noon ni Roslyn bago maalala kung sino si Galton. Kung sasabihin ng isa na ang West Union Society at Red Thorn Society ay mga kalaban na pantay na tugma sa kanlurang rehiyon, kung gayon ang silangang rehiyon ay magiging mas mapayapa kung ikukumpara. Ito ay dahil mahigit 10 taon na ang nakalilipas, na may palayaw na Old Catfish, nasakop na ni Galton ang buong silangang rehiyon ng Stonegate sa pamamagitan ng trafficking ng armas at droga. Ang mga taong ito ng pag-unlad at pagpapalawak ay humantong kay Galton na puro underworld boss na lumaki sa kalahating underworld, kalahating tunay na Panginoon sa mundo sa silangang rehiyon. Maging ang pangalan ng kanilang gang na Darkwater Gang, ay ginawang Darkwater Group. Ang anak ni Galton ay nagkaroon na ng malalim na ugat sa matabang lupaing ito na tinatawag na Stonegate. Hindi mahalaga kung ito ay ang West Union Society o ang Red Thorn Society, sa mga mata ni Galton, lahat sila ay tila mahina. Ilang taon na ang nakalilipas, bago iwanan ni Roslyn ang Martin at maghiwalay ng mga paraan upang itatag ang Red Thorn Society, ang West Union Society ay may sapat na lakas upang makipagkompetensya sa parehong antas ng Darkwater Group, ngunit ngayon na ang kanlurang rehiyon ay nahati sa dalawa, sila ay tila napakahina sa harap ng Darkwater Group. Para kay Galton at ang kanyang anak na makibahagi sa small-scale party ng Martin sa oras na ito, nagtataglay ng mensahe na dapat pag-isipang mabuti. Medyo sumakit ang ulo ni Justin habang nagtanong, ano ang balak mong gawin? Ano pa bang pagpipilian ang mayroon ako? Pilit na ngumiti si Roslyn, bagaman maaari kung piliin na huwag silang bigyan ng mukha, ang lakas ng Darkwater Group ay hindi isang bagay na maaari nating labanan sa sandaling ito. Kung hindi ako pupunta, magiging madali ang Darkwater at West Union Society na makipagtulungan sa amin. Nang makarating siya sa puntong ito, huminto si Roslyn para tumingin kay Justin, pagkatapos ay nagpatuloy, marahil dahil nandito ka, magagawa natin ang ginawa natin kay Dante, hulihin muna ang boss kasunod ang kanyang mga tagasunod. Gayunpaman, ang Darkwater Group ay nabuo na sa isang mahigpit na niniting na grupo matagal na ang nakalipas. Kahit na mapatay si Galton at ang kanyang anak, marami pa ring miyembro ng Darkwater ang laban sa atin. Walang mangyayari sa ating dalawa, pero hindi ko pwedeng baliwalain ang kapakanan ng mga kapwa ko magkakapatid. Ibig sabihin, alam mo na may tigre sa bundok na iyon, pero pinili mo pa ring maglakad sa bundok na iyon para makilala ang tigre na iyon. Halos naiintindihan ni Justin ang kanyang intensyon. Biglang nagpakita si Roslyn ng kakaibang ngiti, lumapit sa tenga ni Justin at may ibinulong. Agad na pinunasan ni Justin ang kanyang noo at nagsuot ng bantay habang nakatingin kay Roslyn, sabi ko na nga vixen ka pero hindi mo pa rin inaamin. Mukhang nakapagdesisyon ka na natretuhin ako bilang wusong. Master.
Si Wusong ay isang kathang-isip na karakter mula sa klasikong nobelang Water Margin na kilalang pumatay ng tigre gamit ang kanyang mga kamay. Niyakap ni Roslyn ang siko ni Justin, at malandi na sinabi, sa anumang kaso, sa loob ng ilang araw pagdating ng oras dapat mo akong sundan doon, hindi mo ako maaaring iwanan ng mag-isa. Nang maramdaman ng Katanji tanging malambot na dibdib ni Roslyn na dumampi sa kanyang siko, si Justin na nag-iisip na gumawa ng isang bagay mula nang kumain siya ng busog ay nadama na oras na para gawin ito. Nang malapit na niyang iabot ang masasamang kuko sa mahiwagang hemisphere na lugar na iyon, biglang tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Malungkot niyang inilabas ang telepono upang tingnan, ang tumatawag ay si Yuna. Sa huling ilang beses na tumawag si Yuna, may nangyaring masama, kaya hindi nag-atubili si Justin at mabilis na sumagot. 87. Hello, Yuna. Anong problema? Sa kabilang linya, si Yuna ay tila nahihirapang magsalita, nag-alinlangan siya saglit bago sinabing, Young Master, hindi sinasadyang nadulas ako at nahulog, na-spray ng aking bukong-bukong sa Pros Linzo at ngayon ay hindi na ako makapagmaneho. Maaaring hindi pa 50 taong gulang si Yuna, ngunit ang paglipas ng panahon ay walang sino man ang natitira. Nag-aalalang tanong ni Justin, seryoso ba? Paano kung uuwi ako ngayon para ihatid ka sa ospital? Wag na, hindi naman kailangan sa maliit na bagay na ganito ang pagpunta sa ospital, kailangan ko lang magpahinga ng 1 o 2 araw. Gayunpaman, papadalhan ko lang sana si Miss ng ilang bagay, at wala akong paraan para ipadala ito ngayon, kaya... Nakahinga si Justin, natakot siya na may nangyaring masama, babalik ako ngayon, isang maliit na bagay na tulad nito ang dapat kong gawin sa simula pa lang. Masayang sumagot si Yuna, sa totoo lang, hindi mo dapat ipadala ang ganito, Young Master. Ngunit kakaunti lang ang mga kaibigan ni Miss, at mas kaunti pa ang mga maaaring maglaan ng oras para gawin ang isang bagay na tulad nito. Masyado na rin akong nahihiya na guluhin muli sina Miss Morris at Secretary Danica, sobrang abala sila sa trabaho, kaya naman wala akong choice kundi ang problemayan ka para gawin ito, Young Master. Ayos lang, babalik ako ngayon. Ibinaba ni Justin ang telepono, at nakita si Roslyn na matalim na nakatitig sa kanya, habang mukhang medyo sama ng loob. Kailangan ko nang umalis. Hinaplos ni Justin ang kanyang baba at sinabi habang iniiwas ang kanyang tingin. Tulad ng inaasahan, ang ginang ay hindi kasing halaga ng asawa. Bumantong hininga si Roslyn na may agrabyado na tono at sinabing, sige, hindi ako magagalit. Talagang masunurin si Darling Roslyn. Tumawa si Justin, at umakyat upang halikan ang maputi at malambot na mukha na iyon, gusto mo bang pumunta ako mamaya ngayong gabi? Umiling si Roslyn, hindi mo na kailangan, magiging abala ako sa mga susunod na araw, tutal hindi pa ako pamilyar sa sitwasyon tungkol kay Darkwater, at kailangan kong gumawa ng maraming paghahanda. Maunawang tumango si Justin, at bubuksan na sana ang pinto, nang marinig niya si Roslyn sa likuran niya na biglang nagbitaw ng isang linya, mas maganda ba talaga ang CEO mo kaysa sa akin? Nang hina ang mga tuhod ni Justin, halos madapa muna siya sa pinto, tumalikod siya na may pilit ng ngiti, kaya alam mo na ang lahat ngayon. Nang may masamang lasa sa kanyang bibig, umalis si Justin sa Roslyn Bar. Nag-aalala siya kung may panloob na labanan sa pagitan ng kanyang harem na magaganap sa hinaharap, tulad ng mga ipinapakita sa TV, ang mga babae ay nagsaksak sa isa't isa, at pagkatapos ng lahat ng saksak maging ang kanilang asawa ay hindi na sila makilala. Umiling siya para tanggalin lahat ng walang katuturang ideyang iyon sa isip niya, biro lang iyon na hinding-hindi mangyayari. Sa malamig na pagmumukha ni Marian, malamang na wala siyang pakialam kung may relasyon man ito sa ibang babae. Mabilis siyang nagmaneho pabalik sa villa sa Dragon Garden, at naghihintay na si Yuna sa pintuan na may dalang malaking Estee Lauder paper bag sa kanyang mga kamay. Ang pagbukas ng bag ng papel ay mahigpit na selyado, upang maitago ang mga bagay sa loob. Hindi iyon pinansin ni Justin, at pagkatapos niyang matanggap ang paper bag, tumingin siya sa binti ni Yuna nang may pag-aalala, kaya mo bang maglakad? Bakit naging pabaya ka?
Tuwang-tuwa si Yuna habang umiling, salamat sa iyong pag-aalaga young master, nahulog lang ako dahil sa kapabayaan, hindi ito ang unang pagkakataon. Mas mabuti pang ipadala mo agad ito kay Miss, baka masama ang pakiramdam ni Miss kapag huli ka na. Masama. Bagamat nagtataka si Justin kung bakit masama ang pakiramdam niya kapag nakatanggap siya ng huli, hindi siya nagtanong at tumalikod para umalis sa villa. Pagkalipas ng 20 minuto, si Justin ay nasa labas mismo ng silid ni Marian. Pagkatapos niyang kumpirmahin na walang ibang tao sa loob ay pumasok na siya. Sumandal si Marian sa kanyang kama, at ang kanyang buhok ay casual na nakatabing sa kanyang mga balikat. Ang mga ilaw ay nagpapaliwanag sa kanyang malarosas na pisngi, at siya ay naging kaakit-akit at kaibig-ibig. Sa sandaling iyon, may hawak siyang libro at abala sa pagbabasa. Nang mapansin niyang pumasok si Justin, bigla siyang tumango. Ito ba ay itinuturing na isang pagbati? Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Justin, dahil palaging malamig at walang pakialam ang pakikitungo ni Marian sa kanya noon, ito ang unang pagkakataon na binati siya nito habang sila ay nag-iisa. Nandito ako para magpadala sa iyo ng isang bagay, si Yuna ay na-sprain ang kanyang bukong-bukong, kaya hindi komportable para sa kanya na pumunta. Inilagay ni Justin ang paper bag sa cabinet, at umupo sa isang stool sa gilid at nagtanong, kumusta ang iyong paggaling? Ang pagpapagaling sa pamamagitan ng Zen Icon Medicine ay dapat maging epektibo, tama ba? Ibinaba ni Marian ang kanyang libro, at inilabas ang kanyang kamay mula sa ilalim ng kumot para kuskusin ang kanyang mga mata, ayos lang, hindi naman talaga kailangang masyadong mahaba, napakaraming trabaho ang pinipigilan. Buong taon kang nagtatrabaho, pumipirma ng mga dokumento at nagbabasa ng mga finance books kahit nasa ospital, hindi ka ba napapagod? Ang isang babae ay hindi dapat tretuhin ang kanyang sarili ng napakasama. Naramdaman ni Justin na dapat niyang bigyan ng leksyon ang babaeng workaholic na ito, bata ka pa, huwag palaging magkulong sa opisina at sa pag-aaral. Kapag may oras ka, dapat kang magpamasahe, magpa-spa, magbabad sa mainit na bukal, o maligo ng gatas. Maghanap ng isang maaraw na araw upang makipag-chat sa iyong mga kaibigang babae, at uminom ng itim na tsaa sa hapon. Kapag mainit ang panahon, pumunta sa tindahan ng sorbetes para magkaroon ng strawberry shortcake na ice cream, at kapag malamig ang panahon ay pumunta sa isang tropikal na lugar upang magpainit sa araw at magbakasyon. Kapag wala nang magandang gawin pagkatapos ng trabaho, maaari kang pumunta sa shopping street para mamasyal, maglakad ng walang bibili, at subukan lang ang mga item. Hindi ba yan ang pinakagusto ninyong gawin ng mga babae? Gayun din, ang mga kotse sa iyong garahe ay sapat na upang magbukas ng isang palabas sa kotse, dapat ka ring makipagkarera sa kanila, at kung walang sumama sa iyo sa karera, gagawin ko. Ngunit kailangan mong ibalik ang mga gastusin sa gasolina. Si Marian ay nanatiling walang pakialam, pagkatapos marinig ang mga salitang ito, sa halip ay itinuro niya ang bag para magtanong, ano ang dala mo? Pwede bang huwag ang maging ganito, binigyan kita ng napakaraming magagandang mungkahi, may narinig ka ba? Naramdaman ni Justin na napakasama ng ugali ng nakababatang kapatid na si Lynch. Dahan daw ang bumantong hininga si Marian, at nagtanong ng may malinaw na boses, kung hindi ako magtatrabaho ng husto, ano ang mangyayari sa libu-libong manggagawa sa kumpanya? Ano ang mangyayari sa hindi mabilang na miyembro ng pamilya ng mga empleyado? Ano kaya ang mangyayari sa mga ari-arian ng pamilya Lin na naiwan ng aking lola at ina? Ano ang gagawin ko? Susuportahan mo ba ako? Perm. Ang biglaang chain ng mga problemadong isyo ay nagparamdam kay Justin na medyo manhid sa ulo, ang mga salitang, susuportahan mo ba ako, ang mga salitang iyon na alam ni Marian kung paano sabihin. Ito ba ay isang interrogative sentence, o isang declarative sentence? Sa isang nakakahiyang ngiti, bumalik si Justin sa kanyang katinoan, at maingat na nagtanong ng may labis na pagsasaalang-alang. Tiningnan ni Marian ang lalaki na may mahiyain na ekspresyon, na may pagkadismaya, pakiramdam niya ay medyo nakakatawa ang mga sinabi niya, paano niya ito mapapalitan? Paano niya hahayaan ang isang lalaking nagtitinda ng tuhog ng karne ng tupa, na naglalaro buong araw sa opisina, nang walang anumang layunin sa buhay na makibahagi sa kanyang responsibilidad?
Nagsimulang isipin ni Marian na nilalagnat siya. Dahil kaya sa box ng glutinous rice balls na pinadala niya sa akin na naging dahilan para umasa ako sa kanya. Kung ano ang peke ay sa huli ay peke, at malamang na hindi kailanman magiging totoo. Hindi binalak ni Marian na magtagal pa sa paksang ito, at hindi sumagot kay Justin. Iginalaw niya ang kanyang kamay para iangat ang paper bag sa ibabaw ng cabinet, ngunit dahil medyo malaki ang bag, nahirapan para kay Marian na kunin ito mula sa kama, kaya naisip niya na maaari niyang i-flip ito, at ibuhos ang anumang nasa loob sa kama. Isang bangkos ng mga bagay ang lumabas mula sa loob, nang hindi man lang binanggit ang mga kulay nito. Kung ang mga bagay na ito ay lumitaw sa anumang silid, ang temperatura ng nasabing silid ay tataas ng ilang degree sa isang iglap. Kaya iyon ang dahilan kung bakit patuloy na nag-aalangan si Yuna kung hahayaan ba ni Justin na dalhin ang mga ito o hindi. Sa loob ng paper bag ay talagang lahat ng uri ng damit na panloob. May mga panty, bra, at medyas. Mayroong hindi lamang iba't ibang kulay ng mga disenyo ng puntes, mayroon ding mga brazen na open hole na disenyo, at mga disenyo ng tongue. Kung sinabi na ang mga sexing underwear na ito ay nagpainit ng ilong ni Justin, kung gayon ang iba pang mga damit na panloob ni Marian na may ganap na kakaibang estilo ay tila lubhang nakakatakot sa kanya. Ang Hello Kitty, Snoopy, Winnie the Pooh, at iba pang cartoon printed na puti at pink na panty ay sapat na para bumagsak ang mga mata ni Justin sa lupa. Ang masama pa ay, sa loob ng mga damit pang ilalim na ito, mayroon pang ang 4 na kahon ng well-packaged na imported na mga tampon. Parang lahat sila ay mga top-grade na pambabae na produkto sa kalinisan na nakasanayan ni Marian, kaya naman kailangan itong espesyal na dalhin mula sa bahay. Sa wakas ay naunawaan ni Justin kung ano ang ibig sabihin ni Yuna ng masakit, na lumalabas, ang ilang araw sa bawat buwan ng kanyang Panginoong asawa ay dumating na. Sa isip niya ay lumutang ang pagtatagpo nila noong gabing iyon sa nightclub, kasabay ng sunod-sunod na paikot-ikot pagkatapos noon. Sa sandaling naisip niya ang mapang-akit na anyo ni Marian na may ganitong mga kasuotan, nahirapan si Justin na pigilan ang kanyang masasamang pag-iisip, tumingin siya kay Marian na nawala ng ulo dahil sa takot na may mainit na tingin. Bawal kang tumingin. Sa wakas ay nawala ang kalmado ni Marian, at pilit na binaliktad ang kanyang kumot upang takpan ang kanyang mga personal na gamit sa ilalim nito. Ang malambot at magandang mukha na iyon ay naging isang matingkad na pulang mansana sa isang segundo. Naging pabaya ako. Minsang naisip niya kung paano nakita ni Justin ang kanyang pag-imbak ng sexing damit na palihim na binili niya, kasama ang damit na panloob na may mga cartoon character na prints na nagustuhan niya, parang mamatay si Marian. Sobra-sobra si Yuna, hindi man lang niya ako ipinaalam bago ipadala ang mga bagay na ito. At saka, bakit hindi na lang siya nagdala ng mga ordinaryong pangilalim, kung gagawin niya iyon hindi ako mapapahiya. Kung alam ni Yuna ang tungkol sa mga iniisip sa puso ni Marian sa sandaling ito, tiyak na hindi niya malalaman kung tatawa o iiyak. Hindi sa ayaw niyang magdala ng mga ordinaryo, ang problema ay talagang wala siyang mahanap na pares ng mga ordinaryo sa silid ni Marian. Cough asterisk cough, asterisk nagkunwaring walang pakialam si Justin, na ihatid na ang mga gamit, I think I should go now, magpahinga ng maaga. Opo. Sagot ni Marian na may manipis na boses na parang lamok, gusto niyang itapon na lang niya si Justin sa bintana. Napakahirap na lumipat si Justin sa pinto, at hindi napigil ang tumalikod para sabihin, ang pink na pares ng Mickey Mouse na panty ay maganda, gusto ko. Sa labas ng ospital at sa kotse, nahirapan pa rin si Justin na kalimutan ang ekspresyon ni Marian sa dulo, ang umuusok, basa at dilat na mga mata, magagandang escarlate na dimples, at gusto kitang patayin, na hitsura, ay mas maganda kaysa sa kanyang karaniwang malamig na anyo. After knowing her for some time, feeling niya ang cute talaga ng babaeng ito minsan. Dati siyang malamig at marangal na parang empress, ngunit unti-unti niyang napagtanto ang ilang bagay. Gusto niyang panoorin ang mga romantikong nakakaiyak na Japanese at Korean drama na iyon, mahilig kumain ng glutinous rice balls na kadalasang kinagigiliwan ng mga bata, at kinakain pa ito sa pamamagitan ng paghawak nito gamit ang dalawang kamay at dahan-daang kinakagat ito.
Ngayon, napagtanto niya na hindi lang erotikong damit ang suot niya, nataliwa sa kanyang karaniwang konserbatibong estilo, nagsuot din siya ng mga pang-istil na karton na panloob para sa maliliit na babae. Hindi alam, naalala ni Justin ang maliliit na detalye ng mga araw nilang magkasama. Medyo malayo na ang takbo ng sasakyan, at nang bumalik siya sa kanyang katinoan, nagulat si Justin nang mapagtanto niyang hindi niya namamalayan na pinaandar niya ang kotse sa isang lugar na dapat gunitain, ang maliit na bar kung saan niya unang nakilala si Marian. Naisip niya kung paano niya binuhat si Marian pabalik sa kanyang sira-sirang flat pagkatapos uminom, na sinundan ng gabing iyon ng kabaliwan. Ang apoy na nagsimula sa puso ni Justin kanina dahil sa mga damit na panloob ay muling nagliyab ng mataas. Sa loob ng maikling panahon, isang apoy ang naudyok ng dalawang babae sa gabing ito, ngunit hindi pa rin ito naapula, ito ay nagpalungkot kay Justin. Ang mga lalaki ay madalas na mga hayop na nag-iisip gamit ang kanilang mas mababang kalahati. Sa kabila ng katotohanan na siya ay nanghuli ng isang pinakamataas na grade beauty sa lugar na ito ay malamang na ang pangalawang isa ay lilito. Marahil ay wala kahit isang pangalawa sa buong Stonegate. Ngunit inihinto pa rin ni Justin ang sasakyan, at piniling pumasok ng may alam. Ito ay hindi para sa anumang iba pang dahilan ngunit upang mahanap ang isang tao na angkop na papatayin ang apoy sa kanya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.